Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, good noon, good afternoon, wherever you may be. Kahit saan kayo ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isang araw na namang pagla-live. At gaya nga ng sinabi ko, pakilala ko muna yung aking sarili. Ako po ay si Jesus Kaputli Sukgang Jr. Ipinanganak po ako noong April 5, 1975 doon sa Barrio Obrero, Iloilo City. Yes po. Sa bahay lang po ako pinanganak, hindi po sa ospital. Meron po akong kasabay noon, pinsan ko, na ipinanganak din April 5. Ang pangalan niya po ay si Alpi, kaya kaidaran ko po siya. Sana nasa mabuti siyang kalagayan at kalusugan. Diyan po ako pinanganak sa Barrio Obrero, Iloilo City. Ngayon, puntahan ko muna, fast forward ko muna yung mula 1995 hanggang 2001. Noong 1995 po, nag-graduate po ako sa isang maritime school. Batch 95 po ako. Tapos, dyan po ako nag-graduate sa John B. Lacson College sa Villa Arevalo. Ayaw ko na sanang banggitin napabanggit ko na tuloy. Diyan po ako nag-graduate noong 1995. Tapos po nung siguro mga month of the last quarter of 1995, pumunta po ako ng Metro Manila para mag-apply sa bilang isang seaman. Natanggap naman po ako diyan sa may Monsoon Shipping Management sa Manning Agency. Diyan po sa may Malate, Manila noong 1995. Nakapasa po ako doon sa entrance exam nila tsaka sa interview. Yun, nagtrabaho po ako doon sa opisina. Ang tawag nila doon, on the job training. Wala po kaming sahod noon, wala pong allowance. Kumbaga, sarili naming pera. At saka yun, magtrabaho ako doon sa opisina. Kanya-kanya pong kayod, pati pagkain mo sa'yo na. Ganun po talaga yung buhay-buhay tayong nangailangan ng trabaho para makapag-abroad. Yun na. Hindi po ako natuloy doon dahil nga siguro sa pagkatao ko meron pa talagang mga pagkukulang tulad yan yung paano makisama, mga bagay-bagay. Hindi po ako maalam doon kasi stay at home ako lagi Yun ang kinalakihan ko, stay at home ako lagi. Kaya doon sa tinatawag na street smart, wala po ako noon. Kulang po ako. Eto na, nung nagtrabaho ako doon sa Monsoon Shipping, umalis po ako doon. Kasi isa po doon sa nag-pressure sa akin ng todo, yung isa pong kapitan. Ang pangalan niya po ay si... Nahiya na lang banggitin baka mapolitika ako lalo. Maalala ko pala nung doon pa ako sa Monsoon Shipping, nautusan po ako doon pumunta ng Cavite, dalhin yung kontrata para pirmahan po ng mga tao na naka-line up. Opo, naka-line up po sila para sumakay sa barko. Kaso lang sa kasalukuyan ng mga panahong iyon, ongoing po yung kanilang tinatawag na schooling or seminar. Requirements po nila para sumampa sa barko. Ngayon, pumunta po ako doon sa Cavite, summer doon yata doon sa Tansa, naalala ko po yun. Basta matagal na po yun. Pero familiar sa akin yung lugar doon sa may Tansa, Cavite. Hindi ko po alam yung lugar na yun, first time lang. Nang inutusan ako ng boss ko, ayaw ko sana kasi yung sabi ko, sir, hindi ko alam yung lugar. Ang sagot ba naman sa akin, alam nga ng China yung Pilipinas, ikaw Pilipino ka, hindi mo alam. Ganun po. Ngayon yung nangyari, pinuntahan ko doon, hinatid ko naman at nakapagpirma naman po yung mga Filipino seafarers na naka-line up doon sa Manning Agency, doon sa Monsoon Shipping. Yun po. At umalis na po ako, bumalik doon. Talaga namang ang hirap, ang layo pala ng Tansa Cavite, grabe. Ang hirap ng biyahe. Ngayon, siyempre first time ko yun hindi ko alam yung lugar nakabalik na naman ako. Tapos, nung doon pala ako sa Monsoon Shipping, tinawag ako minsan doon sa may opisina ng boss namin. Tapos, nakalatag doon sa table yung limpak-limpak na pera, bandel-bandel na pera. Tapos inutusan ako ng isa naming kasama, regular na doon sa kumpanya. Sabi niya, ilista ko raw lahat ng mga serial number ng dollar, tiga $100. Nilista ko naman, talaga naman ang hirap Utay-utayin mo ba naman, istriktuhin mo. Sabi niya, kailangan naging tama yan Talagang pinalista sa akin.
Siguro, ang ramdam ko nung panahon na yon, baka sinusubukan ako na pakitaan ka ba ng limpak-limpak na pera, halos pwede mong languyan. Hindi naman po ako na sa totoo po hindi po ako na doon sa pera na yan. Kasi meron akong ugali na para bang ewan, pagdating sa pera, parang hindi ako na kahit gaano man karami. Pero yun po, yung panahon na yon, pinalista niya sa akin yung serial number ng Tigo $100. Sabi niya, tama na yan, umalis ka na, lumabas ka na, okay na yan, sabi niya gano'n. Umalis na ako. Siguro, inoobserbahan nila kung ano ba yung reaction ko patungkol sa pera. Napansin nila na parang wala lang, wala. Totoo naman wala naman akong pakialam So what kung mali-malita yung pera niyo dyan? Wala akong pakialam. Ganun Hindi ako na niyan, hindi ako na sisilaw niyan. Ngayon, pinalabas niya ako, lumabas naman ako. Dahil nga doon sa isang shipping company, ang dami naming OJT, iba-ibang mga, kumbaga sa Pilipino, iba-ibang tribo, iba-ibang lahi, nag-merge kami doon. Meron talaga mga kakaibang ugali. Masabi ko talagang ugali na grabe, ewan. Para bang ang tawag diyan sa racist ba? Pag iba-ibang tribo ka, parang ang baba ng tingin sa'yo, parang ewan. Basta ganun. Siguro baka yun yung perception ko lang o baka nagkamali lang ako, pero ganun Lalo, naranasan ko rin talaga, lalo dito sa Pilipinas, meron talagang mga ganung bagay. Pagka hindi ka nila katribo, iba yung trato sa'yo, parang basura ka ba, parang outcast ka. Kahit magkasama kayo sa isang opisina, magkasama kayo sa trabaho, ang tingin sa'yo outcast kasi parang iba ka bang tribo. Lalo na, hindi naman ako member ng ibang mga samahan kung ano-ano pa, yung trato sa'yo. Ngayon, iba. Ngayon, pagbalik doon sa may Monsoon Shipping pala, umalis ako doon sa Monsoon Shipping, nagpaalam ako, umalis ako. Kasi hindi ko nakayanan yung pressure sa kapwa ko. Kasi hindi ko expected na ganun pala yung mundo. Para bang kasabihan survival of the fittest, matira ang matibay. Hindi ako matibay sa ganun Ayaw ko na mga ganong kasama na basta ganon. Umalis ako, tapos tumambay ako doon sa may Luneta. Doon nakapagtrabaho naman ako sa isang tinatawag na union. Ano po yung union na yon? Ang pangalan po niyan ay United Filipino Seafarer. Dati po diyan sa harap ng ng Luneta Theater. Ngayon iba na yan Naging na yan siya, naging grocery na, naging drugstore na siya. Tapat siya, katabi ng katabi niya diyan yung gasoline station. Sa tapat niyan may bangko diyan, I think PNB ba yan? Anong bangko yan? Tabi ng National Library. Doon sa parking area niyan, diyan dating tambayan yan ng mga Filipino seafarer. Ngayon doon sila umusod sila banda doon sa may Calao pa rin, nasa Calao Street pa rin. Pero matanda ako nung 1995, nagtrabaho ako doon sa United Filipino Seafarer. Parang on the job training din. Nag-aantay kami ng bakante sa nagtrabaho kami doon para makasakay sa barko. Yun na nga. Isa ako doon sa naging announcer din, nag-a-announce ako doon ng mga job vacancies. Sabi ko, mga dito may kailangan ng third mate, ganun, second mate, tapos chief mate, tapos master mariner, kailangan dito, captain, ganyan, ganito yung sahod, ganyan. Okay naman sana doon, kaso lang ang nangyari doon, meron palang politika doon sa loob. Yun na nga, laban ng mga tribo, para bang tribo-tribo. Ganun kasi siguro mga Pilipino Hindi naman lahat. Na para bang pag nag-merge kayo, iba-ibang tribo kayo. Para bang siguro yung doctrine ba, tinatawag na doctrine, yung disiplina, yung mga aral ba sa para wala kaming ganun Unlike sa mga government institution, sa IFP, merong tinatawag na mga doctrine. Kaya, yung kumbaga, dudoktrinahan ka talaga ng organisasyon para mahalin mo yung organisasyon, pati yung iyong kasama. Doon naman unlike naman sa amin sa mga seaman, dahil na civilian yan, ano po yan? Parang talaga namang nagbe-merge. Ang nangyari pa, nag-away to ngayon ang presidente niyan, si Nelson Ramirez, engineer. Ewan ko lang kung buhay pa yun si Engineer Ramirez. Ngayon, may nakaaway siya doon, yung radio operator na announcer din, parang member din ng union. Nag-away sila ngayon.
Tapos, ang nangyari, siyempre, Ilonggo din yun, kababayan ko. Siya kasi nagpasok sa akin nun, si radio operator, si Cordero. Ewan ko lang kung buhay pa yun si radio operator Cordero. Kasi dati sa barko, kailangan ng mga radio operator. Sa ngayon, parang hindi na yata, na obsolete na yung ganyang profesyon. Ngayon, nagkaroon sila ng friction. Ang nangyari, sinabihan ako ni Nelson Ramirez, sabi niya, magsalita ka laban doon kay kay Cordero, sabi ng ganun. Sabi ko, sir, hindi ko kayang gawin yun. Sabi niya, hindi, pag hindi mo ginawa yan, tanggal ka rito. Parang nung time na yun, binagsakan ako ng langit. Talagang parang nanlamig ako na hindi ko sa loob-loob ko, sinabi ko sa kanya, sir, hindi ko gagawin yun, sir. Sabi niya, itanggal ka na, wala ka na rito. Sabi niya ganun. Sabi ko, di, wag na, sir. Umalis na lang ako. Gusto ko sana hubarin yung t-shirt ko na nakalagay dito, yung United Filipino Seafarer. Kaso lang, wala akong extrang damit hindi naman pwedeng lumabas ako sa building na nakahubad, walang damit. Umalis ako. Tapos yung mga kasama ko doon, nagtinginan sila, yung mga kapwa ko rin mga nag-a-apply. Ewan ko, sana maunlad na sila. Sana bumuti buhay nila. Umalis ako, tinginan sila ngayon. Siguro, napaisip sila, hindi ako natinag. Sabi ko, kahit tanggalin mo na tanggalin man ako dyan sa United Filipino Seafarer, okay lang. Kaysa naman siraan ko yung kasama ko, hindi ko masikmura yun. So, yun yung isang experience ko sa buhay na talagang ang bigat. Kumbaga sa buhay, tinuruan ka muna ng kumbaga natuto ka ng lesson, tsaka kumbaga ano ba tawag niyan? Para bang sa school, they teach you and then you learn a lesson. Sa buhay, hindi Sa buhay, tuturuan ka muna ng lesson, tsaka ka matututo. Kumbaga, parang ganun ba yung kabaliktaran? Sabi ko, ganito pala yung mundo, yung buhay. Nung nag-a-apply ako ng seaman, minsan naluha-luha ako noon na tumatambay ako sa Quiapo. Bumibili ako ng ulam doon. Naalala ko tuloy nung high school, college ako na yung masarap yung buhay namin kasi yung father ko seaman. Maganda yung biyahe ng tatay ko noon. Yung buhay namin para bang easy lang, hindi namin alam yung kung ano sa mundo. Kasi ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, hindi ka naman tuturuan paano mag-manage ng finances, paano magkaroon ng source of income. Walang ganun Yan ang isa sa mga education system sa Pilipinas. Kahit sa ang bansa man parang ganun tinuturuan ka ng skills. Hindi ka ba tinuturuan na ihanda sa buhay na kailangan mo ng mga ganito, ganyang bagay, na ganitong bagay, para bang ganon. Although na meron mga subject na tawag dyan na values education, mga tawag nito, yung elective, tawag sa amin nun elective, pwede kang may carpentry, kung ano-ano pa, may electronics, ganon. Kasi meron mga ganong school tulad dyan sa ISAT, meron po dyan silang mga magandang yung subjects na pag nag-aaral ka dyan sa ISAT, sa may Lapas, dyan sa Lapas, meron po silang elective. Matuto ka ng carpentry, mga electronics, parang ganun ba, mga woodworking, kung ano. Inahanda ka sa buhay. Talaga naman sa buhay, kailangan mo talaga matuto ng mga ganyang bagay. Lalong-lalo na pag ikay isang lalaki. Ngayon, balik tayo dun sa United Filipino Seafarer. Umalis na po ako doon. Yun ang nangyari sa akin. Umalis ako. Hindi ko masikmura. Pero bago ko ituloy, naalala ko pala nung nandyan ako sa United Filipino Seafarer, meron dyan isang babae na meron siyang on wheels na karinderya, yung kulay dilaw. Taga-Pasig siya. Mistisa, ang gandang babae. Pero may edad na siya, siguro mga 40 plus na. Ngayon, nagustuhan niya yata yung pag-a-announce ko. Kasi maraming nag-a-announce sinubukan nila ako na ako maging announcer. Yun, nagustuhan nila yung boses ko raw, okay. Tapos paano ba maglatag ng mga mag-advertise, nagugustuhan nila. Ngayon, ako na ngayon yung naging announcer, sabi nga ni Cordero, sabi niya, okay pala, kayang-kaya mo pala Sabi niya, ikaw na mag-announcer. Yung kasama ko, taga Cebu yata yun, taga Leyte. Bisaya din, magaling din magsalita. Kaso lang, sabi niya, kayang-kaya mo pala Sabi niya, ikaw na. Sabi niya ganun. Alam mo naman, mga seaman, lalo mga lalaki, ang daming mga kwento, mga kwela, talagang tawanan minsan. So yun ang mga buhay-buhay ko doon nung nandun ako sa United Filipino Seafarer. Nung nagtrabaho ko doon ng bilang OJT. That was mga
magtatapos na yung 95 hanggang mga December 95 yun o papuntang January 1996. So ito na ngayon ang nangyari. Isa yon nung nandun pa ako sa United Filipino Seafarer, meron doon isang third mate license siya, taga Iloilo City. Diyan siya sa somewhere sa may pier. Kalimutan ko ng apelyido, no. Sabi niya to, tawag ba sa amin, kumbaga terms yun, pagtawag ng, para ba sa Bicol tawag nila Noy, sa Ilocano tawag naman nila Lakay, sa Cebuano tawag naman nila Dong, kung ano-ano pa. May mga ganong termino ba. Sabi niya to, hanap ka ng diyan ng ng job vacancy. Tapos ibabargaining kita. Pag sakay ko doon, pag may job vacancy, isasama kita. Tawag diyan bargaining. Ang ibig sabihin ng bargaining, siya na third mate license siya, papasok siya diyan sa job vacancy, pupunan niya, pero kailangan yung kasama niya, yung ini-endorse niya, isama mo doon sa pagsakay sa barko. Na-inspire naman ako, naghanap ako, nakarating ako doon, tanda ko yata hanggang sa may Fairview. Basta inabot ako doon, ang layo sa Fairview, ang layo. Diyan ako sa may Luneta. Grabe, pagod na pagod ako noon, talagang halos inaano ka hindi pa naman ako sanay sa na culture shock ako sa Metro Manila, ganito pala rito. Ang busy, grabe. Tapos, siyempre, alam mo na yung buhay sa Metro. Basta ganon. Talagang a busy life. Ngayon, nakakita ako, tinawagan ko siya. Sabi ko, sir, may nakita na ako, job vacancy, ganyan. Okay na. Bandang uli, nung natuloy siya yata sa kontrata, nag-usap kami sa Luneta, sabi niya, next time na lang kita isakay isama. Kasi nandito yung pamangkin ko unahin ko muna to. Doon ulit, pangalawa, parang binagsakan ulit ako ng langit. Sabi ko, grabe naman kamalasan nito. Samantala, yung tatay ko nag-offer naman sa akin, dadalhin niya ako sa kilala ko. Siyempre, ayaw ko rin doon kasi alam nyo na may, kumbaga ba sa pamilya, meron kayong mga family problems. Kaya yung relasyon ninyo, yung rapport, nagkaroon ng fracture, nagkaroon ng lamat. Pero history na yan. Kailangan ko lang sabihin, na meron naman akong tatay na seaman, ba't hindi ka nireto doon? Nireto ako ng tatay ko, kaso ako po yung umayaw. Kasi kumbaga ba parang nagkaroon din ako ng pride. Kasi may mga bagay sa buhay minsan na hindi kayo nagkakaunawan, hindi kayo nagkaintindihan. Kailangan ng matagal na panahon bago magkaroon ng healing. Siguro sa ibang mga kultura, ibang mga lahi, may mga bagay sila na repair nila kaagad. Sa amin hindi So yun ang naging buhay ko sa 1995 na 1996. Mula sa Monsoon Shipping, napunta ako sa United Filipino Seafarer. Tapos tinanggal ako doon ni Engineer Nelson Ramirez. Tinanggap naman ako ni Radio Operator Cordero kasi nagtayo din siya ng sarili niyang grupo ulit. Nagtayo sila ng sariling Onion. Ngayon wala na rin akong balita kasi nung time na yon, mahirap kasi yung mag-a-apply ka ng pagiging seaman, lalo wala kang income. Doon naranasan ko na alos walang kain, kaya nga tama sabi nila, yung buhay ng seaman hindi mo madali. Kasi maraming seaman dyan, nag-a-apply, yung iba dyan, pagkain nila, candy lang Candy lang yan, tiis-tiis lang yan sila. Kaya yung ibang seaman, pamilya ng mga seaman, hindi nila alam na gaano kahirap yung buhay ng isang seaman. Talagang mahirap po talaga. Makaranas ka talaga dyan ng, sabi mo na gutom ba kung ano. Ganun talaga yung hamon ng buhay. Talagang meron talagang ganyan. So, doon natutunan ko lahat yan. Sabi ko, grabe pala tong buhay. Minsan naluha nga ako kasi kumakain ako ng ulam na bili ko doon sa may Quiapo. Doon ako nakatira dati sa Quiapo. Talaga naman lumang-luma na binibenta pa rin. Sabi ko, ano ba ito? Tapos sa amin noon sarap ng buhay namin. Kumbaga, naranasan ko yun noon easy lang. Kahit nga yung ulan namin, wala talaga. Kumbaga nga sa buhay, tinuruan ka muna ng lesson bago ka matuto. Sa school naman, they will teach you tapos bago ka matuto ng lesson. Kabaliktaran Sa school, they teach you to learn a lesson. Pero sa buhay, life will give you a lesson and then to teach you. Ganon yan, kumbaga yung kabaliktaran. Kumbaga natuto ako sa ganon. Tapos ito ka ngayon, after nung doon sa United, short stint ko sa Monsoon Shipping, sa United Filipino Seafarer,
At saka doon sa grupo ni na Radio Operator Cordero. Umalis na rin ako doon kasi nag-apply ako ng na-frustrate na ako noon. Nag-apply ako ng security guard. Nag-apply ako ng security guard dyan sa Lockheed Agency. Sa Lockheed. Salamat kay kay Master Rodel Dagok dahil siya yung nagbigay sa akin ng noon ng talagang para bang naging tatay siya. Binigyan niya ako ng pera para pambili ng uniform hanggang siya nakapasok ko doon. Ang nangyari ganito, nung nag-security guard na ako noon, in-interview ako doon sa may depot sa yung LRT depot doon sa may somewhere sa Baclaran. Doon ako nagkaroon ng interview. Tapos pinamemorize sa amin yung 11 general orders. Mantakay mo lahat ng in-interview niya mula 1 to 11, akin binaliktad niya Sabi niya, lagi na lang 1 to 11 Ikaw, sabi niya ganyan. Baliktarin mo nga, i-memorize mo naman, umpisa mo sa 11 to 1. Para bang nalito ako noon. Memorize ko naman yung 11 GO, kaso lang pinabaliktad niya sa akin, ni-reverse, hindi ko naman expected yun. Nasagot ko naman at saka natanggap naman ako. Nung natanggap na ako, nagtrabaho ako dyan sa May Lockheed. Na-assign ako dyan sa sa LRT. Yan yung LRT 1. Mula dyan sa Carriedo hanggang doon sa May Caloocan, yan yung tinatawag ko na area noon, area ng duty ko. Ang ginawa naman sa akin noon, hindi naman ako regular na may post. Ang ginawa sa akin noon, reliever. Tinanggap ako doon sa agency na yan, sa Lockheed, reliever ako noon. Kung saan yung may bakanting station, walang duty, doon ako tinatapon. Sabi ko, grabe ito Yun ang natutunan ko sa buhay, parang grabe talaga. After nang doon naman ako sa Lockheed agency, meron akong kasama doon na ewan ko ba nung pinagmula noon parang uminit yung dugo niya sa akin. Siya, parang supervisor namin siya. Ewan ko ba bakit gano'n yung mga ganyan. Tanda ko dati sa doon sa isang opisina sa Monsoon Shipping, meron isang kapitan doon, ayaw ko na lang banggitin yung apelyido. Parang galit na galit ba siya sa akin? Sabi ko, ano kayang problema ng mama na to? Gwapings naman siya, pero galit na galit siya Hindi ko maintindihan. Sabi ko, ba trasa ko rito? Ewan ko ba. Baka may kaiba siyang pakiramdam sa akin na talagang sa tuwing makita ako, galit na galit Para bang kasabihan na the more you hate, the more you love. Hindi ko maintindihan bakit ganun siya. Ito naman ngayon, dyan sa may LRT na. Balikan ko ng konti yung LRT. 1996 na yan. Sabi ko, pag ganito na lang na lagi na lang kamalasan inaabot ko, ang nangyari naman nakapag-duty nga ako, siguro mga lang ako doon. Nung first na sahod ko, nung nakuha ko yung first na sahod ko, sabi ko, uwi na lang ako ng probinsya. Yun na, sabi ko gano'n. Nag-decide na lang ako na umuwi ng Iloilo City. Pero after nyan, nagpaalam mo kay Master Rodel, may utang pa naman ako doon. Pinadalan ko naman siya nung pag-uwi ko ng Iloilo City, kaso lang hindi ata nakarating sa kanya. Yung isang pera padala na ayaw ko na lang banggitin din. Parang bayaan ko na lang. Kasi yung address nun parang alanganin ba yung address kasi nakalimutan ko yung address ng tinitirhan ko kasi building yun So ito ngayon, nung security ako nung nag-security guard ako noon, unang sahod ko, nung matanggap ko, bumili ka agad ako ng umalis na ako, hindi na ako nagpaalam. Sabi ko, alis na lang ako. Nga pala, bago ko makalimutan, nung nag-apply ako ng security, pinamedical kami noon, kumuha kami ng exam doon sa may parang neuro exam, doon sa isang parang medical center yon. Mantakin mo, kumuha ko ng exam. Tapos pala, pumasok doon sa loob, sabi ng next, upo ka rito. Yung pala, yung katabi ko doon, psychologist na pala yon. Yung pala yung parang doctor of psychology na yata yon. In-interview niya ako. Yun na pala yon, yung interview, Tapos sabi niya, nag-aantay ako, natatawagin ako sa loob para interviewin. Nung tinawag nga ako, nung after ng usapan namin, nung tinawag ako, sabi niya, okay na sir, ito na yung result mo. Nagulat ako, sabi ko, paano niya ako binigyan ng result nito? Hindi pa nga ako na-interview. Yung pala, parang in disguise, nandun pala yung psychiatrist katabi ko mismo. Akala ko nag-a-apply din siya o Yung pala yun, Tapos yung nakalagay na result doon, very high intellectual quotient, sabing ganyan. Yung result ko na yun sa
sa neuro, tagong-tago ko yun, tungtuwa naman ako. Sabi ko, grabe naman tong result ng neuro exam ko. Nakalagay, very high intellectual quotient. Tapos nakalagay pa doon, yung pag hindi daw ako nabigyan ng opportunity, nagkakaroon ako ng frustrations, parang ganon. Parang hindi naman ako naniwala na very high intellectual quotient. Yun ang sabi ng result ng neuro ko. Kasi nagulat din ako noon, sabi ko, akala ko interviewin ako Nung in-interview ako, tinanong ako ng pangalan ko, ng birthday ko. Parang ganun ba? Ano bang purpose mo? Ganyan. Yun lang. Tapos yun na. Yung pala yung nag-interview sa akin, yun na pala yun, yung katabi kong akala ko nag-a-apply din. Yun na pala yun, yung doktor ng psychology. Ngayon, ang nangyari, natanggap ko pala yung sahod ko ng nag-security guard ako. Nung time na yan, may kasama ako dun sa gym. Ang pangalan nun si Toto, nakalimutan ko, taga-Uton yun Ano siya Baptist. Sinama-sama niya ako dun sa Baptist, diyan sa May Santa Mesa, diyan sa Bible Bap. Ngayon nagustuhan ko ngayon, sabi ko kakaiba ito Medyo grabe ito. Nung time na natanggap ko na yung sahod, pumunta ako doon, umattend ako doon. Nung gabi na yon, sabi ko gusto kong magpa-baptize magpa-baptize. Sabi niya, sir, hindi pa kasi, brother, sabi niya hindi pa schedule ito ng baptism. Sabi ko hindi pwede kasi uuwi na ako ng Iloilo City this week o kinabukasan. Kaya kailangan magpa-baptize. Nag-usap ngayon yung dalawang Amerikano doon na pastor. Sabi niya, meron tayong pastor na assign sa Iloilo City Ito si pastor Sabi niya, pag uwi mo ng Iloilo City, punta ka doon, magkita kayo, mag-uusap kayo para makapag-aral ka. Kasi gusto ko magpa-baptize noon sa Baptist para sana mag-aral, liban pa doon sa mag-aral. Na-interview pa nga ako doon Sabi kasi ng isang babae doon, anak ng pastor, Amerikano siya at yung babae, Amerikana syempre. Sabi niya, kailangan kasi maging member ka ng Bible Baptist muna bago ka makapasok sa Bible School. Ganun po ba? Sabi kong ganyan. Gusto ko talaga mag-aral sa Bible School. Ito ngayon yung nangyari. Nung gabi bago ako umuwi ng Iloilo City, binaptize ako doon, nagpabaptize ako sa Bible Bap. Tapos kinabukasan, bumiyahe na ako, in short, umuwi na ako ng Iloilo City. So pagdating naman sa Iloilo City, doon ako nakatira sa May Dayot Subdivision. May lupa kasi yung father ko na nabili doon sa subdivision. At doon ko nakilala si Pastor, si Pastor Monsalud. Ngayon, may tanim doon sa labas ng pader namin ng mga kamote. Yun ang pinipitas ni Pastor Monsalud, ginugulay niya. Tapos pastor pala siya. Nag-uusap-usap ngayon patungkol sa Bible. Sabi ko, Bible Bap ako nagpapabaptize ako. Kakabaptize ko lang kaya ako umuwi kasi bala ko sana mag-aral sa Bible School. Naantay ako ng Amerikanong pastor dito sa Bible Bap. Expected niya na magkita kami. Ngayon ang sabi niya, wag ka nang pumunta doon sabi ni Pastor Monsalud. Sabi niya, sa akin ka na lang kasi pastor din ako. Pastor po ba pala kayo? Nasa loob-loob ko noon, akala ko lahat ng mga born again, isa. Hindi naman pala. Iba-iba pala yung mga sect. Doon ako nagkaroon ng culture shock. Para bang sa edad ko na yan, nasa 2021 na ako, yung utak ko parang utak bata pa ba? Kasi more on stay at home ako lagi Parang nakakulong ako sa bahay dati, hindi ako pinapalabas. Parang ganon yung buhay ko. Kinalakihan ko yon mula nung maliit ako hanggang paglaki ko ng high school ganon. Hindi ko na basta-basta natanggal sa pagkatao ko. Kaya pag sa bahay lang talaga, ayaw ko nang halos gumala pa. Ngayon, in short, doon na nagtrabaho, nagsama-sama kami ni Pastor. Ginawa niya akong young people. Tapos nagtatanong ako sa kanya kung gusto kong mag-aral sa Bible School. Ganito, ganyan. Yung pala, in-interview niya na ako. Tapos dinadala-dala niya ako, mag-travel siya, pumupunta sa iba-ibang mga bayan or town para mag-conduct ng magturo ba, mangaral siya ng yung tawag sa pulpit, mangaral siya, mag-preaching siya. May instance doon na mayroong mga churches na mga born again, talagang wala talagang pastor. Kulang na kulang talaga yung mga pastor para mag-preach. Ngayon, minsan, na-attend ako dun sa isang Bible school, isang church yun. Tapos, nagkaroon sila ng quiz ng exam. Isang magot-sagot din ako doon, sumali ako sa exam sa quiz nila. Nilalagyan ko naman ng sagot.
Tapos pinasa ko. Nakita ko yung result, hindi satisfied kasi mali daw yung sagot ko. Pero sa loob-loob ko, to the best of my knowledge, binigay ko naman kako yung kaukulang sagot. Ngayon, si pastor naman, sabi niya, alis na tayo. Basta ganun, sa tuwing mag-travel siya, sinasama niya ako, parang ginagawa niya akong bodyguard. Parang ganun ba. Tapos sabi ko, pastor, gusto ko talaga mag-aral sa Bible School. Sinabihan niya ako, sabi niya, easy ka lang to. Kasi sabi niya, easy ka lang, Jess. Kasi sabi niya, ba't sabi ko ba, hindi ako pwede doon sa Bible School na yan, pastor, sabi ganyan. Sinagot niya ako, sabi niya, kasi ma-overpower mo yung pastor, matatalo mo yung pastor. Nagulat ako, sabi ko, ba't naman sinabi niyang ganito? Kumbaga, mas mauungusan ko pa daw yung teacher naming pastor, yung mga Pilipino lang ba na mga pastor, mauungusan ko daw. Sabi niya, sige, i-ano ka namin, i-reto kita. Ngayon, pumunta kami dyan sa Iloilo Christian Reform. Pinakilala niya ako dyan sa mga pastor. Sino ba yung nagbigay sa akin ng Bible? Yung Bible, andito pa. Yung Revised Standard Version, binigay sa akin ni Pastor Gumban yata yun eh. Pastor Gab. Si Pastor Gab, dyan sa may Iloilo Christian Reform. Sabi ko, pastor, ganito. Ang kwento naman, nung nandyan ako sa 1996 pa rin yon. Nung nandyan ako sa may Iloilo Christian Reform, pinakilala niya ako. Dumalo-dalo na ako dyan, umattend ako minsan. Tapos nandun kasama rin ako ni Pastor Monsalud na yan. Kasi doon sa may subdivision, liban pa doon, meron siyang tinayong local church doon. Kasama yung mga Koreano, bandang huli, nagsialisan yung mga Koreano. Siya na ngayon yung namahala doon sa local church na yon. Tapos nagta-travel siya, pumunta kami doon sa Christian Reform kasi pinakilala niya ako sa pastor. Kasi kung pwede raw ako mag-aral din sa Bible School, mahatagal-tagal yung usapan nila. Yung pala, yung inirito sa akin ni Pastor, ano pala yon? Kumbaga, masteral class yon, masteral class. Ang nagkakandak ng schooling dyan, yung sa sanction ng Asian Theological Seminary. Nagulat ako, sabi ko, ano ba ito? Ganito ba talaga yung aking sa loob-loob ko? Ganito ba talaga yung caliber ko, yung level ko? Hindi, sabi ko, pastor, paano ako mag-aral dyan, pastor? Hindi man ako dumaan ng high school sa Bible School, tsaka ng college sa Bible School. Sabi niya, hindi to, kaya mo yan, sabi niya ganyan. Sabi niya, maniwala ka, basta kaya mo yan. Nung nag-aral na ako doon, dumating minsan, yung first day of school namin, doon sa may Christian, dyan kinandak sa Iloilo Christian Reform. Yan yung tinatawag na subject noon was the New Testament survey. Nandun ako nakatayo, nagbabasa ako nun sa blackboard. May dumating ngayon, so pastor, dito ka na pala. Nagbabasa ako, busy ako kabasa. Nagsasalita ngayon, salita, yung salitang hiligay nun yung salita namin sa Iloilo City. Mantakay mo paglingon ko, nagulat ako, nasyak ako. Akala ko Pilipino ba? Paglingon ko, Amerikano pala. Grabe, ang galing magsalita. Talo pa yung mga mismong local na hiligay noon magsalita. Talagang bilib na bilib ako. Akala mo, wag mo tingnan yung mukha, makinig ka. Akala mo, Ilonggo din eh. Yung pala hindi, Amerikano. Tapos yun na. Sabi ko, pastor, nasyak ako. Akala ko kung Amerikano ka pala, sabi niya ganyan. Taga-Negro siya actually. Taga-Negro siya, tapos nakapag-asawa siya ng Pilipina. Tapos yung class namin doon sa may Iloilo Christian Reform dyan sa Asian, yun na nga, yung New Testament survey na sanction ng Asian Theological Seminary, every Friday, once a week. Kasi nung time na yon, nag-apply din ako dyan naghahanap ako ng trabaho kasi kailangan ko masustain yung daily expenses ko ba. Hindi naman ganun kalakihan yung sahod sa probinsya, lalo na may threshold iba ang rate ng Manila, iba din yung rate sa probinsya. Kaya ang liito ng sahod noon noong 1996. Pumunta ako dito sa Rizal, sa La Paz. Meron diyan yung tinatawag na white, yung parang compound, ang laki. Maraming bodega diyan. Dati yan siyang yung mga pabahay ng mga squatter, kaso lang nabili ang may-ari ata ngayon diyan, mga inchik na may inchik na may-ari. May mga bodega diyan. Nabasa ko yung job opening, naghanap ako ng trabaho, may job opening. Mantakin mo yung pinuntahan kong trabaho, hinahanap ko, nagtanong-tanong ako kung saan may job opening. Ang sabi naman sa akin ng isang napagtanungan ko doon, sabi niya, sir, balik ka rito bukas, dalhin mo yung requirements mo. Sabi ko, yes sir, kasi tinanong ko, sir, nandito ba yung kumpanya na ganito? Mag-a-apply sana ako doon. Yung pala yung napagtanungan ko, mali.
Hindi pala yon. Kaso lang, nung time na pinagtanungan ko yon, naghahanap din talaga sila ng tao. Sabi niya, sir, balikan na lang dito bukas. Ang sabi niya, oo, siya nang oo. Yung pala, hindi yon yung job opening na nakita ko doon sa, sa newspaper ba yon? Hindi naman pala yon. Kumbaga, ibang kumpanya. Sabi niya sa akin, balik ka rito bukas. Pagbalik ko, dala ko yung requirement. Sabi niya, sir, tanggap ka na, ganyan. Pero kailangan umattend ka ng seminar. Kasi marami naman akong free time. Kasi yung klase ko doon sa, sa Asian Theological Seminary na kinakandak dyan sa may Iloilo Christian Reform, once a week lang naman, every Friday. Kaya sabi ko, marami pa akong free time. Pwede pa akong maghanap ng trabaho muna pang sustain sa pagkain ko, sa expenses, ganyan. Kinabukasan bumalik ako. Sabi, sir, tanggap ka na pero attend ka ng seminar. Balik ka rito sa ganito, ganyan. Sabi ko, wala pa naman akong pera-pera alanganin. Sige, hananapan mo lang ng parang basta attend ka ng seminar. Ngayon, pumunta kami doon sa Pier, biyahe kami ng Negros, doon sa may bang hotel yun, nakalimutan ko. Basta nag 2-day seminar kami doon 2-day seminar kasi ang trabaho na ibibigay sa akin, salesman. As in, sabi ko parang hindi ko kakayanin to doon sa seminar namin, nagsusulat na ako ng nagsusulat. Tinanong ako ng isa kong kasama din. Sabi niya, ano yung sinusulat mo? Wala namang nakasulat sa whiteboard, wala pa namang laman yung whiteboard, nagsusulat ka na? Hindi, sabi ko nagsusulat na ako kasi sabi ko pinaghahandaan ko. Kasi doon sa doon sa Asian Theological Seminary, napakalaki talaga ng tulong na ginawa sa akin din. Kumbaga nag-iba yung takbo ng isip ko noon, kumbaga nadagdagan ba. Naka-acquire ako ng skills ba. Kaya kahit na wala akong nakikitang sulat doon sa whiteboard, nag-outline na ako. Kumbaga mga expectations ko ba, nagsusulat na ako, ganyan-ganyan, nagsusulat na ako. Kasi more doon sa Asian Theological Seminary, more on critical thinking kami noon Tapos magsusulat. Nandun na ngayon sa seminar, sa pagiging salesman. 2 days kami doon. Pinamemorize sa amin ganyan. Nagtaas ako ng kamay. Bumilib naman sa akin yung parang regional director ng ng Lamuyan Corporation. Yan yung gumagawa ng Happy Toothpaste. Napatingin siya sa akin, tapos natuwa, parang mga born again din yata sila yun Tapos sabi nila, okay na, parang ganun ba. Nahanga siya yata yun dahil yung pinamemorize niya, sinulat niya sa whiteboard, ganyan, tapos in-erase niya. Tapos sabi niya, sino makamemorize? Nagtaas naman ako ng kamay, pagkita ko, natatandaan ko, na-memorize ko naman agad, tapos pinamemorize ko, pero nakalimutan ko na kung ano yun. Yun na. In short, maganda naman yung naging seminar doon sa Negros, doon sa may hotel. Kasi nandun yung mga director ng mga kumpanya, ganito. Kumbaga, ini-encourage kami, ini-indoctrinate kami na ganito yung future ng company, ganito, ganyan. So, may mga nakilala din ako doon. Yung ibang mga salesman pala doon, mga born again din, ganyan. Kaya maganda yung loob, magaan ang loob. Uy, born again din ako, sabi, ganyan, ganyan. Yun na. After ng 2-day seminar doon sa Bacolod, bumalik na ako ng Iloilo City. Tapos, nagtrabaho na ako bilang salesman. Talaga naman yung trabaho ng salesman, talagang mako-culture shock ka. First time ko yon, sabi ko sa boss ko sa kumpanya, hindi ko kaya ito kasi first time ko, hindi, kaya mo na yan, basta ganito, ganyan. Ngayon, tinuruan nila ako ng mga ganitong bagay sa pagiging salesman. Ang sabi naman sa akin ng supervisor ko, sabi niya, Jess, yung mga natutunan mo rito, hindi mo pwedeng ituro kahit kanino kasi bawal yan, tayo lang nakakaalam yan, mga ganito, ganyan. Nagulat ako ngayon. Tapos pagdating ko doon sa trabaho na, first day at work na ako. Talaga naman yung mga pinapasok kong yung mga stores, talagang inabot ko, puro mura Nasyak ko. Hindi ako nagsasalita, tahimik na lang ako, tapos nagpapaalam na lang ako na babalik na lang ako. Natuwa naman ako kasi nung mga pinsan, binalikan ko na sila, yung mga taong nagmumura-mura sa akin, pinagmumura ako, abay bumait sila. Nagulat naman ako, sabi ko, ano nangyari? Bakit parang nagsibaitan yata tong mga to? Tapos, binayaran nila yung mga accounts nila na hindi nila, mga utang nila sa kumpanya namin, binayaran nila, puro cheque yon, ganyan-ganyan, cheque-cheque. Tapos, nung pagbalik ko na sa kumpanya, sinambit ko yung mga cheque doon kasi na-assign ako noon sa kumpanya namin, booking salesman ako, taga-booking ako.
kumukuha ako ng mga order, ganito, ganyan, tapos babalik ko yun sa kumpanya, tapos i-deliver naman ng panel yun. Yun ang trabaho ko noon, nasa booking lang ako. Talagang medyo mahirap-hirap kasi talagang grabe, kahit ka talaga, lalagariin mo yan. Lalo na sa isang store, pagdating mo sa isang store, halimbawa, 3 kayong salesman, 4 kayo na salesman, magkapila-pila kayo ngayon dyan. Kaya magugugol ka talaga ng oras, ng matagal na panahon. Sa pagiging salesman, ang makuha mong kumpanya sa store sa isang araw, makakaber mga 4, 6, hindi mo makukuha lahat kasi may travel time ka niyan. Okay lang sana kung yung mga stores magkakadikit-dikit, paano kung malalayo yan? Tapos nagta-travel ka pa. Wala pa naman akong service noon. Walang sasakyan noon Assign ako ng booking. Puro commute. Commute lang ako noon. Pero okay din naman yung kumpanya namin kasi binibigyan kami ng allowance araw-araw pang commute. Tapos kung lahat ng pagkain, kasi ang pagkain binibigay sa amin, lunch, free lunch lang yun, once a day lang. Yun ang bigay sa amin. So pag kumain man kami, may allowance yan na kumbaga ito lang yung allotted na budget, yan lang yung pwede mong i-gastusin sa isang araw. Pero sa pamasahe, walang problema sa pamasahe, basta ilista mo lang tapos i-refund mo lang sa opisina. So ganon. Grabe, medyo mahirap-hirap din pala. Nung nag-travel ako minsan saan ba yun? Sa Rojas. Doon ako naka-sales ng malaki-laki. Nakakuha ako dun sa isang store, nakahit yata ako dun ng mga 80,000 yun Isang store, nakapag-book ako ng mga worth 80,000 pesos, mahigit. Wala rin talagang, siyempre, yung kumpanya ko, yung dala-dala kong product ng salesman ako, 7 product lines. Hindi naman sikat. Kumbaga, pagdating sa market, unlike sa mga branded na mga product lines, mga sikat, tulad yan mga Nestle Philippines, Procter & Gamble, yan, mga sikat sila, yung mga product lines sila, halos mga sikat. Kaya hindi sila mahirap mag-push. Pag nakita ganyan, sasubmit mo lang yung inventory mo, tapos lagay ka ng purchase order mo, lagay ka ng quotation mo doon, papirmahan mo na lang sa kanila. Doon ko natutunan yon. Yung supervisor ko, doon sa first time ko maging salesman, siya, kumbaga sa trabaho na yan, kumbaga veterano na siya. Ngayon, sinundan niya ako doon sa may Rojas. Doon sa Rojas, sinundan niya kami doon. Tapos, gusto niya, gawa ka lang ng gawa. Ibig sabihin, sinurbay ko nga kasi kailangan mo muna mag-inventory yun I-check mo yung bodega, tapos yung selling area. I-check mo kung ilan yung stocks na natira mo, gagawa mo ng inventory yon. Tapos maglalagay ka ngayon ng tinatawag na purchase order. Sa purchase order, ilagay mo ngayon doon yung time na nag-book ka, siya din yung time na pagbalik mo, sakto din yung mga stocks na tawag nan i-book mo. Kasi kumbaga i-divide mo siya nakapag-sales ka, nakapagbenta ka ng doon sa store, ganito yung sales niya, dapat i-expect mo na nasa sunod na pagbalik mo, ganun pa rin or taasan mo siya. Halimbawa, nakakapag-ubos ka, halimbawa, ng mga 100 boxes dyan. So, tandaan mo yan, next month yan, 100 boxes ulit yan. Or dagdagan mo na gawin mo 120, ganyan. Ang nangyari, ganito, isang incident doon sa may Aklan yata yun, sa Aklan. Sa Kalibo, nandun ako. Merong isang store doon. Yung babae doon sa store, siya yung in charge sa purchasing. Talagang patong-patong yung mga PO ganyan, purchase order, at patong-patong. Pumunta ako sa bodega, chinek ko yung bodega, grabing init. Napakainit kasi ang daming stock Halos di ka makahinga. Tapos yung sa bodega, yung mga stocks doon tinapon-tapon lang. Tinanong ko ngayon yung mga in charge doon sa bodega, halos hindi ganoon yung sistema nila nung panahon na yun na dapat alam nila kung saan nakasalangsang yung mga stock, lalo anong company yan. Dapat ganun wala, hinanap ko ngayon. Sabi, sir, dito yung stocks mo. Binanggit ko. Sabi ko, itong stocks, patulong nga kung saan mo banda nilagay ito. Nakita ko patong-patong, ang daming stock pa. Sabi ko dun sa supervisor ko, ang pangalan niya si Boy. Basta Boy, naalala ko si Boy. Sabi ko, boss. Sabi ko, marami pa tayong stock sa taas May nakatingga pa doon. Hindi, sige, listan mo lang. Nilista, ba't konti lang lagay mo? Damihan mo. Sabi niya ngayon sa loob-loob ko. Sabi ko, grabe naman ito.
Kako may stock pa nga dun sa taas. Gusto niya patungan ulit ng patungan. Nasa loob-loob ko, sabi ko hindi aabuti ng isang taon yung kumpanya magkukulaps. Kasi kako, gawa ka ng gawa ng PO, sige, mag-deliver ka na mag-deliver. Walang bumibili ng product mo na naka-stock lang dun sa may bodega. Aabutan ng tinatawag na expiration date. Pag na-expire, edi siyempre BO, bad order, i-return ngayon yon. Magkakaroon ng return yon. Sinong mag-shoulder yan? Edi yung kumpanya na pinagtatrabahoan ko. Kasi mahirap talaga i-post kasi hindi naman lahat ng tao kilala yung mga product line namin. Tulad yung isa, yung Marico Sardines. Hindi naman sikat yung Marico Sardines eh. Tapos iba pang mga product line, yung diaper na dala ko noon, Sailor Diapers, hindi naman masyadong sikat yung Sailor Diaper niyan. Ang daming kalaban, tulad ngayon, mga Huggies, Lampin, sikat na sikat pa yung Lampin eh. Tsaka ang daming diaper ngayon na mura. Tulad yan, isa noon, yung dala ko lang, yung Happy. Yun ang pinaka big time ko lang na product line noon na sikat, yung Happy Toothpaste. Yun talaga. Yun yung sa... naalala ko na pala yung agency na yon, yung kumpanya, Pag-asa. Yun, Pag-asa Distribution Company. Yun, naalala ko na tuloy. Yun yung kumpanya ko noon sa Iloilo City dyan, yung Pag-asa Distribution Company. Diyan ako nagtrabaho bilang booking salesman. Tapos ang supervisor ko noon, sabi niya sa akin, naalala ko, kasi marami silang supervisor, mga salesman din sila, pero tumagal na diyan sa negosyo. Sabi niya sa akin, sabi niya, bawal di ituro yung mga ganyang karunungan yan, mga ganyang talino. Kasi kahit mag-aral ka sa mga college yan, sa school, wala yan, hindi nila alam yan. Sabi ko, yes sir lang ako. Kaya, ito, may karga-karga akong mga talino, hindi basta-basta pwedeng i-share, hindi basta-basta pwedeng sabihin kung anong mga bagay na yon kasi bawal nga. So in short, balik tayo dun sa supervisor ko. Sabi niya, sige, ba't konti lang ilagay mo? Damihan mo. Sige, damihan mo. Dinamihan ko ngayon. Siyempre, kinakabahan din ako kasi ang dami pang stock sa ibabaw. Tapos, lalagyan mo ng lalagyan. Patungan mo na patungan. Ito naman yung sa store, meron silang purchasing officer doon. Babae. Siguro sa loaded ba, dami na, stress na siya sa dami ng iniisip niya. Paglagay ko doon, sabi, lagay mo ganyan. Sabi niya, sir, ang dami naman ito. Saan yung saan yung inventaryo mo? Sabi ko, ma'am, ito yung inventaryo, ma'am. Tapos tinignan niya yung purchase order. Ito naman yung supervisor ko na si Boy. Talagang magaling siya. Magtatanong yung babae. Kung baga ini-stall niya ba, dinidisrupt niya. Siyempre yung babae, stress na, pagod na. Pinirmahan na lang, ganun. Pinirmahan na lang. Hindi man lang dinouble check doon kung may stock pa nga, ganito. Sabi ko, grabe ito. Pag ganito yung buhay ng salesman, sabi ko, mahirap ito. Yung supervisor ko ngayon, dismayado sa akin kasi nga honest ako eh. Kumbaga, ganun ba? Honest ba? Kumbaga, yung kumpanya nila hindi kikita. Siyempre naman, paano kakikita hindi nga fast moving yung item mo tapos tambakan mo ng tambakan dyan. Masisira lang yon. Magkakaroon ng tenga doon sa bodega, napakainit. Madamage yun. Pag na-damage, ibabalik ang kumpanya ngayon yung mag-shoulder niyan. Lalo mga perishable din yun. Tulad yan, mga biskwit. Iba doon, tanda ko may mga biskwit eh. Siyempre may mga tinatawag na expiration date. Abutan niya ng expiration date. Hindi naman yan sila tinatawag na, tulad yan, pag iniwanan mo dyan sa isang store, hindi naman yan sila nag-implement dyan ng tinatawag na FAFO. FIFO. Yung FIFO, yung initial na Foxtrot, India, Foxtrot, Oscar, ang tinatawag yan, FIFO. First in, first out. Kumbaga pagdating ng stocks mong nauna, yun muna ang i-display mo doon. FIFO, yun ang sabi nila, tawag nila dyan, FIFO. Sa loob-loob ko, ang dami namang stock doon sa taas, tenga-tenga pa. Sabi ko, ay grabe ito. Ang ito ngayon, nandun ako sa hotel, parang Transient House. Doon ako nakatira noon kasi siyempre yung kumpanya namin, may mga kasama din ako mga salesman. Yung iba doon na-assign sa panel. Yung panel, meron silang truck. Salesman din siya at the same time, meron siyang truck na-assign siya sa panel kasi marunong siya mag-drive eh. Kaya tanggap siya kagad. Tapos may alalay siya doon, yung assistant salesman niya. Yun, sila yung taga-deliver. Yung trabaho nila, salesman, tsaka delivery sila. Ang aking trabaho, puro lang ako ng booking lang ako ng booking. Ngayon, nung nandun ako sa may Aklan, nakita ng isang salesman, gagawa ako ng report.
Binasa niya, nakita niya yung nakuha kong purchase order, 80,000, nanilisik mata. Sabi niya ganito. Tapos kinuha niya yung pangalan ko, tapos binigay niya yung pangalan ng kumpanya nila. Sabi niya, punta ka sa akin dito pag kailangan mo ng trabaho, ganito, ganyan. Wala, hindi ko na rin hindi ako interesado. Kasi sa loob-loob ko parang hindi ko kaya traitor rin yung aking kumpanya eh. Parang ganun ba? Ganun sa loob ko noon. Bata pa kasi isip ko eh. Although na 21 years old na ata ako nung time na yon, 21 magte-22 na. 21, 96 eh. 21 kasi 75 ako, siya nga 21 nga. So parang hindi ko pa masikmura yung ganun eh. Pagkuha ko ng pangalan, tinago ko, pero naitapon ko yun, naiwala ko na lang. Di bumalik na ako ngayon sa Iloilo City, sa city proper from Aklan na yon. Tapos doon nag-meeting kami. Ganyan, nagkasagutan pa nga kami. Sabi ko, hindi naman ganyan, ganito, ganyan. Bandang huli, umalis na rin ako. Sabi ko, boss, kasi kumuha pala sila ng salesman, si Boy, tawa siya ng tawa. Parang insulto ba, pangahamak, slanderer, puri-purihin ka pero insulto pala yon. Ano ba yung kasabihan sa appraise unworthy is an slander ba yun? Basta ganun eh. Yung pupurihin ka na hindi naman karapat dapat, slander yun eh. Ganon yung isang motto niya, no? Yung isang cliche. Praise unworthy is a slander in nature. Hindi kasi ako nakaupo sa computer ko eh. Basta ganon. Purihin mo yung tao na hindi naman karapat dapat sa kanya, na hindi naman dapat, ini-slander mo siya, hinahamak mo. Kulang na lang sabihin mo minumura. Ano ba, sabihin mo siya na gwapo, hindi naman siya gwapo, pangit siya, hinahamak mo yan siya. Parang ganon, sabihin mo siyang matalino, magaling, hindi naman siya matalino at magaling. Pangahamak yun ang ibig sabihin. Nag-meeting kami doon. Nagulat ako pagpasok ko, mayroon ng kapalitan akong salesman. Sabi niya, siya na muna hawak sa'yo, iwanan mo na yung touchy case mo, tapos bigay mo sa kanya. Doon sa touchy case ko, dami na akong ginawang mga sulat doon eh. Tulad yan, mga ginawa kong ideas doon. Dapat yung mga product, magkaroon na yan ng mga, yung packaging, panibagong itsura para makahatak ng tao. Nandun yung mga notes ko doon, sinusulat ko. Grabe. Turnover ko na ngayon, umalis na ako. Pag uwi ko sa bahay, sabi ko wala nang trabaho, umalis na ako doon, sabi ganyan. Ganun na. Parang ang bilis sa akin noon eh. Pagka hindi ko na nagustuhan, sibat na, umalis na lang sa trabaho. As in, hindi ako tumatagal. Kasi lalo na bata pa ako noon. Saka yung kumpanya talaga na pinagtrabahoan ko, yung Pag-asa Marketing na yun, bumagsak din, nag-collapse din. Hindi rin sila inabot ng 1 taon. Kasi nga, yun ang sinabi ko nga, na order sila ng order ng order. Siyempre, magkakaroon ng return, magkakaroon ng damage yan eh. Bad order ng tawag doon. So, pag na-damage yun, i-return sa'yo ngayon yun. Naranasan ko yan doon sa mga kumpanya, mga store na napuntahan ko noon. Mantakin mo yung purchase order nila, tinambakan ako ng mga BO nila. Sabi ko, boss, ba't tambakan nyo ako ng BO? Titingnan ko yung mga previous account nila. Sabi ko, yung previous na account, ito lang naman yung order nyo. Bakit tatambakan nyo sa akin yung mga BO na hindi naman yung kumpanya namin yung naghatid niyan? Tuso din eh, marami ding lokong mga store na iba eh. Pag alam nila na kumpanya ka na ganyan. Kasi ang daming distributor ho. Halimbawa, sa isang company, sa isang lugar na yan, sa probinsya, dami hong carrier, dami hong mga negosyante din na nagki-carry din ng product na yan. Hindi lang yung kumpanya mo. Ang daming kumpanya na nagki-carry ng mga ganyang product. Pagdating mo doon sa ibang store, hindi mo na ngayon, hindi mo na pwedeng gawa ng purchase order kasi nga may nauna na, yung product na dala mo, tsaka yung product na na-deliver doon, magkaparehas lang. Kaya hindi ka na pwedeng dyan, hindi ka na pwedeng makapag-book. Kasi nga may nauna na eh. So, ang problema ngayon dyan, pag nagkaroon ng damage, alam nga naman, sasalwin mo yung damage, hindi naman ikaw nag-deliver niyan, o hindi naman yung kumpanya yung nakapagbenta dyan. Tapos pag damage, ibibigay sa inyo. Di lokohan yon. Parang ganun yung labas. Naranasan ko yan. Sabi ko, grabe naman itong mga to. Tinambakan ako ng... Pagbalik ko doon, ni-report ko yan sa kumpanya. Sabi niya, wag mo silang pansinin, hayaan mo yan. Hindi naman atin yan eh. Sabi kong ganun. Tapos isa pa doon, yung naranasan ko nung time na naningil na ako, yung issue sa date ng cheque. Particular din ako sa date ng cheque. Yung issuean ka ng date. Excuse me.
Ganun yung trabaho ng isang salesman, pati yung date ng ano, pati yung date ng cheque, kailangan particular ka rin. Kasi, ano yun eh, yung pag-book mo, bilang na kaagad yun, tumatakbo na yung ano nun, tumatakbo na yung, kumbaga, pag-book mo, tumatakbo na yung transaction na yan. Kaya dapat, pagdating doon, issuean ka ng cheque, titingnan mo ngayon yung time nagkaroon ng purchase order. Nakausap ko yung may-ari mismo, in-check din yun eh. Nagkaroon kami ng counting discussion. Sabi ko, boss, kasi ito yung PO nyo, ito yung purchase order nyo. Sinagot niya rin ako, sabi niya, oo nga, yan nga yung purchase order ko. Kaso lang, binasi ko naman sa delivery date. Parang nashock ako tuloy, sabi ko, okay, itong mga to Which is legal naman. Very, very reasonable naman yung reason niya. Sabi ko ganun. Kaya natuto ako din sa mga ganung bagay. Kaya, pati yung delivery date, siyempre, bigbibilang kalima, bigyan mo siya ng 45 days o 60 days or 90 days or 120 days. Bibilangin niya ngayon yun doon sa time na nag-deliver, hindi sa time na nag-purchase order ka. Kasi lugi siya. Halimbawa, nag-deliver ka a week after. So, may 7 days na siyang deficit ngayon. Kung hindi niya alam paano mag-transact. Doon natuto ako doon. Sabi ko, grabe itong mga to. Kaya nga sa buhay, tuturuan ka muna ng lesson bago ka matuto. Sa school, hindi eh. Iba ang school, they teach you muna. They teach you to learn a lesson eh. Sa buhay, hindi. Ang buhay will give you a lesson and then you learn para bago ka turuan. Ganun ang kabaliktaran sa buhay eh. Doon ako natuto, sabi ko, galing naman ito. Although na grabing pressure, talaga namang nag-aaral pa ako nung time na yun sa Asian Theological Seminary. Tuwing gabi, sulat pa ako ng sulat yan. Basa ako ng basa ng Bible. Sulat ako ng sulat. Again, kay teacher ko sa American teacher ko, teacher dyan sa Asian Theological Seminary, hindi ko na mabanggit yung pangalan ninyo. Lalo na yung mga report card ko, yung mga nawala na, hindi ko na maalala kung nasaan na yon. Salamat to ng marami dahil sa inyong pagtsatsaga na pagturo. Talaga hong yung pagturo nyo, grabe ho. Yung isang instance nun, nag-submit ako ng report sa inyo. Mali-mali yung nagawa kong report. Kaya bumalik ulit kayo sa lecture, tinuro nyo ulit. Inulit nyo, kumbaga, diniinan nyo ba nila ganyan ng diin, tinuro nyo ulit. Yun na, natuto na ako. Sabi ko nga naman, mali nga naman. Kaya, teacher, yung tinuro nyo sa akin way back 1996, nandito sa loob. Nakagawa man ako ng mga error doon sa pag-submit ng mga report, pero the second time around, nagawa ko na. Kasi nung binigyan nyo kami ng exam, na perfect ko naman yung exam. Kaso lang, pagdating doon sa Greek, nahirapan ako sa Greek kasi nga wala akong ibang source eh. Wala akong ibang mga material para makapag-aral ng Greek. Pero teacher, maraming salamat sa sakripisyo ninyo. Bagaman yung denomination ninyo hindi na siya naging denomination ko ngayon kasi po ako, nasa Church of God na po ako. Yung pinapangaral ni Brother Eli. Diyan po ako ngayon. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So, yun na nga. Yung trabaho ko sa, teacher, thank you very much po. Yun ang trabaho ko sa pagiging salesman. Umalis na ako doon, pero balikan naman natin yung sa Asian Theological Seminary. Naalala ko yung sabi ni Pastor Monsalud, sabi niya, hindi ka kasi pwede doon sa mga ganyang Bible school kasi matatalo mo yung mga teacher, mga pastor. Nagulat ako. Yun ang sinabi naman ni Pastor Monsalud sa akin. Nung time na yan, nung nandoon ako sa Asian Theological Seminary, meron kaming instance na may discourse, kasi usual dyan, discourse paliwanagan, tapos magbigay ng mga ideas. Mahilig ako ba magbigay, tsaka mahilig ako magtanong. Tapos minsan nagkakaroon kami ng discourse, hindi ko ba nagustuhan yung sabi ng isang pastor ganito, ganyan. Kumbaga ba nagtatanong ako, pero kontra na pala yun. Siyempre kontra na yun. Hindi ko talaga matanggap nagkukontra na. Nagugulat sila sa mga tanong ko. Minsan nauuwi sa diskusyon, nagkakaroon ng diskusyon, pinapaliwanag nila. Pinapaliwanag ko rin, ang laban minsan ng diskusyon, ako lang mag-isa, ang laban ko 5. 5 yung kalaban ko, puro yung mga pastor, mga obispo. Yung ibang mga pastor, mga obispo doon, tahimik lang, hindi nagsasalita.
Ganun lang, nakatitig lang sila sa akin. Siguro sa isip-isip nila, sabi niya may ibang isip tong tao na ito, iba mag-isip to ah. Kasi indoctrination nga eh. Bibigyan ka halimbawa ng libro, tapos pag-aralan mo tulad yan kay Calvin, kung kanino pa yan, pag-aaralan mo ngayon yon. Siyempre meron silang ini-infuse ng mga doktrina, yung ayon ba sa paliwanag nila, o yung pinaka-common term dyan na tawag expounding. Yes, expounding po. Usual po kasi yan, tulad yan sa mga tinatawag na commentaries yan. Mga Bible commentaries. Usual ang gumagawa niyan, mga pastor, mga scholars. Yan sila ang gumagawa ng mga outline yan. Magsasite sila ng mga Bible passage tapos titirahin na nila ng expounding. Yan. Yan ang isa sa mga naging problema dyan pagdating sa pag-aaral ng Biblia. So, yun na yun. Nagkakaroon ka ako minsan ng kadiskusyon doon. Mismo mga classmate ko, mga pastor obispo yun. Hindi naman sila makausad kasi pagbigay nila ng ideas, binibigyan ko ulit sila ng panibagong tanong. Hindi sila makausad ngayon. Kumbaga, ang sabi na lang ng teacher namin, yung Amerikanong teacher namin, sabi niya, okay, enough na muna yan. Enough na muna yan. Next time na lang natin pag-usapan. So, ganun. So, yun ang naging buhay ko doon sa Asian Theological Seminary. At salamat naman pastor, teacher. Pastor din kasi siya, American pastor siya, pero ang tawag ko sa kanya teacher. At salamat naman teacher dahil sa pagtanggap niyo dyan sa akin sa kay Pastor Gab, kay teacher, sino pa yan? Teacher, nakalimutan ko talaga yung pangalan mo kasi naghahalo-halo sa isip ko yung mga Amerikanong nakilala ko Thank you very much teacher sa effort ninyo at yung mga naituro nyo na nandito nakatingga sa loob. Tinatago ko pa po mula noong 1996 yung mga turo ninyo. So in short, siguro nga tama si Pastor Monsalud dahil sabi niya matatalo mo sila. Minsan nagkakaroon kami nga ng diskusyon. Ako lang mag-isa laban sa 5 versus 1 laban sa usapan minsan. Hindi na makausad yung 5 mga pastor, mga obispo yon. Siguro nga tama si Pastor Monsalud na matatalo mo sila. Yung hindi ka pwede dun sa mga Bible school na kumbaga by mahinang Bible school. Dapat dito ka sa masteral. Yun na nga. Talagang napakalaking pribilehiyo napakalaking privilege na doon sa Panay Island, isa ako sa mga naswertihan na nakapag-aral ng masteral class, New Testament Survey, sa Asian Theological Seminary. Hindi naman ako naging dumaan ng basic na high school ng Bible school or ng college sa Bible school or ng theology. Rekta akong nag-aral ng masteral course o ng masteral class sa Asian Theological Seminary. So, it's an honor, it's a great privilege po, teacher. Maraming salamat po sa experience na yan sa buhay. Talaga hong maraming salamat talaga. Ngayon, ito naman, maalala ko pala dahil nabanggit ko na pala si Brother Eli. Tanda ko siguro nung I think high school ako. 80s yata, late 80s na yun Yung program sa RPN 8, merong program dyan sa RPN 8, yung tinatawag na The Bob Garon Debates. Hosted by yung isang Amerikano ni Bob Garon, hosted by Bob Garon, tsaka ni Julie Dasa. Yun yung isang host din doon, yung babaeng host niya. Hosted by Bob Garon himself and Julie Dasa, yung sa RPN 8, yung The Bob Garon Debates. Nung minsan, nakadalo doon si Brad Eli. Narinig ko yun si Brad Eli. Hindi ko makalimutan yung boses niya, tsaka yung sinasabi niya patungkol sa Biblia. Kinabukasan, tinanong ko yung tiyahin ko na si Nancy Kaputli, kasi Katolik kasi kami. Tinanong ko siya, sabi ko, tita, ganito, ganyan. Sabi ng tiyahin ko, sabi niya, kalimutan mo, wag mong pansinin, ganito, ganyan. Yun yung first time ko na nakita si Brad Eli na narinig ko sa Bob Garon Debates. Yung topic noon is, do you believe that Philippines is the only Christian country in Asia? Yun yung topic Yun yung topic. Do you believe? Kasi nanonood kasi ako ng mga pelikula. Mga balita. Doon, isa sa paborito kong panooring channel, yung RPN 8.
Doon ko nakita ngayon. Inabangan ko ngayon yung the Bob Garon debates. Kasi kung do you believe that the Philippines is the only Christian country in Asia? Yun, napanood. Inabangan ko. Nagulat ako, narinig ko si Brad Eli, yung the way siya the way siya mag-deliver, the way siya mag-rebut ng mga ideas, talagang nakakahanga. Hindi ko makalimutan yun. Talagang nung narinig ko yung boses, something may naiwan sa pagkatao ko, parang may nabuhay sa loob ko. Kapiranggot lang yon. Yung one instance lang yon, doon na parang narinig ko si Brad Eli noon sa Bob Garon debates. Yun na nga, yung title noon is, do you believe that the only Philippines is the only Christian country in Asia? Yun po yun. So, flashback, 2003, naging kaanib ako sa Iglesia ng Diyos, April 11, 2003, nabautismuhan po ako dyan hanggang sa kasalukuyan. So, fast forward na yun ha. So, balik muna tayo dito sa from 95. Ano lang to yung kwento ko ha, more on 95 hanggang sa 2001. So, magsi-salesman na ako noon, tapos nag-aaral din ako sa Asian Theological Seminary, natapos ko yung sa Asian Theological Seminary, yung isang semester. Tapos, yun na, sa pagiging salesman, huminto na ako noon, tsaka hindi ko na matandaan kung anong naging trabaho ko next time na yon. So, parang na-frustrate ba ako kasi sa tuwing mag-apply ako, ang hirap Hirap talaga, parang napo-culture shock ako. Siguro nga bata pa isip ko. Yun na nga. Minsan tinatawag ko pa, sinabi ko pa nga kay Pastor Binatilyo. Ininsulto pa nga ako ni Pastor Monsalud. Ha? Ano? Binatilyo? Tao ka na? Sabi niya ganyan. Ganon kasi stay at home ako hindi ako gumagala hindi ko naman siya alam sa mundo. Nasyak ako noon, talagang guhit na guhit sa pagkatao kung sinabi sa akin ni Pastor na insulto na yon. Pero nung time na sinabi sa akin yung parang nagising ako sa realidad, oo nga naman, tao. Yun na. Kasi, yun na nga siguro. So, in short, natapos ko yung pag-apply ko ng Seaman sa Monsoon Shipping, sa United Filipino Seafarer, tsaka sa isang samahan din ng mga Seaman kasi nagkaroon ng ng splinter doon sa United Filipino Seafarer Ang nag-head noon si radio operator Nelson Ramirez, tsaka meron pa kaming si Cordero, si Nelson Ramirez sa United Filipino Seafarer, si Cordero naman, yung dating radio operator, siya naman yung sa nag-splinter doon na Union Group. Yung sa Monsoon Shipping pala, yung may-ari ng Monsoon Shipping yan, tanda ko si Engineer Ramos. Yan, si Engineer Ramos. Ilocano siya. Yan yung may-ari ng Monsoon Shipping dyan. Tapos tanda ko yung mga naging boss ko doon, si Captain siya, yung apelyido niya, siya, Ilocano din. Tapos, ewan ko na, hindi ko na matandaan yung iba. Yung isang kapitan naman doon na talagang pag nakita ako, laging galit sa akin. Ayaw ko na lang banggitin yung apelyido niya. Kasi baka mapolitika ako Pero ibang lahi siya. Hindi ko makalimutan yun. So, nandun ako sa Monsoon Shipping na umalis ako doon, si Filipino Seafarer. Tapos hindi ko na tinuloy doon sa pagiging union kasi ayaw ko na ng gulo, napakagulo. Pero nakapagtayo, ewan ko lang kung na-register nila sa SEC yun. Yung panibagong union ng mga seafarer. Yun na nga. Naalala ko pa pala nung nandun ako sa United Filipino Seafarer, sa UFS ang tawag dyan. Inutusan ako ni Engineer Ramirez, pabitbit ako ng mga sobre niyan. Yung solicitation, punta ako sa Marina, punta ako sa mga ganitong agency. Pag pupunta ako doon, yung sobre nilalagyan nila 500, 1,000, ganon ba? 1,500, ganon. Pagbalik ko, binigay ko kay Engineer Ramirez. Pinagbubuksan niya ng ganon, akala niya siguro kinupitan ko. Nung tiningnan niya, buo-buo naman, wala akong binawas Hindi ko naman binawasan o kinupitan. Bagaman, ang hirap noon, talagang gutom Pipila ka doon, mag-aantay ka. As in, wala talagang binigay na utusan ka lang. Tapos nung nakuha na yung pera, parang pera ka na. Hindi ka man lang bigyan ng, ito pamasahe mo, ito pangkain mo. As in, wala talaga. Grabe din ewan ko na kung buhay pa si Nelson Ramirez na yan. Ang nangyari ngayon, after na sa Iloilo City na ako, umuwi na ako, kapag tapos na ako doon sa Asian Theological Seminary, na ko na rin yung pagiging salesman, hindi na ako tumuloy kasi nga ang sabi ko noon, hindi aabutin isang taon, magbabagsak yung kumpanya. Abay, nangyari nga, bumagsak nga, nag-collapse nga, nabangkarote.
Paano ba naman gawang mo ng gawa ng purchase order kahit na hindi naman fast moving o wala namang nabili? Magkukulaps talaga yan, magkukulaps yan. Lalo na yung isa kong kasamang salesman, pasok ng pasok din. Pista, gawa mo lang ng PO, gawa mo lang ng PO para lang magkaroon lang kami ng sales. Sabi ko, hindi tama na ito. Hindi tama. Yun lang. Umalis na rin ako. Pero tanda ko noon, noong nandun ako sa may Aklan sa Kalibo, yung isang store doon, pinuntahan ko. Sinisingil ko ba? Kasi ang tagal na hindi nakapagbayad. Pero dati, yung store na yan sa may Aklan dyan, ano sila, yung puro sila cash. Kasi sa cash may discount, may binibigay silang discount pag cash. So, yun, nung time na yan, pinuntahan ko yung store, sinisingil ko, ayaw mo na magbayad. Tapos sabi ko, pwede mo bang pababain yung may-ari? Kasi matagal na ito, kailangan ng maningil. Pinipressure na ako sa opisina, kailangan. Nakita ko yung babae, sabi ko, ano ito? Para bang nanglalambot na ng talagang na-stress na rin. Tapos nag-uusap kami, sinabi niya sa akin, ganito yung problema niya, ganito, ganyan. Nagulat ako, sabi ko, ganito na lang ma'am. Total, sabihin ko na sa inyo, pinaliwanag ko sa kanya ngayon paano niya masurvive yung store niya. Tinuruan ko siya. Sabi ko, ma'am, ganito yung gagawin mo. Ganito, ganyan. Basta tinuruan ko siya. Ito ka ngayon. Tinuruan ko siya paano niya i-survive yung store niya, paano ba labanan. Kasi minsan nilukuhan na Nilukuhan ba ganon? Kasi siyempre, iba kasi yung may alam kung may alam ka, may talino ka, tapos yung tao mapapahamak, hindi mo naman turuan. Basta lang makasales ka lang. Ang dami may mga sikreto sila dyan, may mga kiliti sila dyan may mga gawain sila dyan na alam ko. Yung may-ari ng store, tinuruan ko, sabi ko, ito yung gagawin ninyo para makasurvive kayo. Kasi ang dami na talagang mga pending hindi na nagbabayad ba. Siyempre pero nung 1997, hindi na ako salesman, tapos na ako sa Bible School. Nag-ano na ako noon, nung 1997, sumama ako sa direct selling naman. Pumasok ako sa direct selling. Kasi ang buhay noon, ang hirap sa probinsya. Ano yon? Kumbaga, pupunta kayo sa out of town kayo, tapos mag-house to house kayo, magtitinda kayo ng kung ano-anong paninda na yan. Yan tinatawag na direct selling. Minsan napadaan kami dun sa Aklan, sa Kalibo, nakita ko yung store, sa loob-loob ko, makwento ko na rin lang, nagkwento na ako Nakita ko yung store na yon, buhay pa rin siya, sabi ko, ayos, nakasurvive sila. Tuwa naman ako, tinuruan ko yung may-ari, paano niya i-survive yung negosyo niya. Ewan ko lang ngayon, hindi, matagal na, that was way back 1996 pa at 1997. Ito naman sa direct selling, kung saan-saan kami napunta noon sa probinsya. Kung ano-anong paninda, basta grabe. Tapos yun na, almost a year yon, napunta ako sa Aklan, sa kung saan lugar, ang lalayo, pati bundok, pati yung mga haunted house, natirhan namin yan. Mga horror kung ano. Yan, nakapagbiyaya ko, dyan naman yung nakapagbiyaya ko niya, mga isla-isla ng ganyan. Kasi ito naman, nung 1998, after na nun nung stint ko, yung short stint ko sa experience ko sa direct selling, nagtrabaho naman ako sa isang grocery dyan sa Iloilo City. Dyan sa isang grocery store. Sikat to yan sa buong Pilipinas. Ngayon, nagtrabaho ko dyan, natanggap naman ako. Meron yata akong 6 months na kontrata dyan. Yun na, doon na nag-umpisa ito. Yan. Yan na, doon na yung implant device. Yan na. Kasi doon sa grocery, merong trainee manager doon. Gumawa siya ng sulat. Tapos gumawa naman ako ng quotation kasi pinasubmit kami. Tinanong kami ng manager galing sa Metro Manila. Nandun sa probinsya para i-re-establish yung ayusin ba yung grocery. Nagtanong siya ngayon ng mga ideas namin kung meron kaming mga idea, i-submit ba. Nag-submit ako ngayon ng idea. Hanggang ngayon, gamit na gamit ho nila yung idea na yon. Nag-submit ako ng idea. May mantakay mo, lumabas yung manager sa Metro, mismong manager ng grocery na yan. Tapos kinausap kami. Tapos lahat kami, ang tawag sa amin, kumbaga hindi kami merchandiser. Kasi yung merchandiser, under namin yung merchandiser. Tapos sabi niya, baka isa sa inyo maging future manager ng isang store. Nagulat ako.
Kasi nga, yung ginawa kong write-up, yung sulat, tinalo ko yung idea ng isang trainee manager. Mantakin mo, mga CPA graduate yan. Graduate ng commerce kung ano yan. Pumasa pa ng CPA yan, tulad yung mga supervisor namin. Mga regular na yon. Kasi, mantakin mo, naghahanap sila ng mga stocks, hindi nila makita-kita. Pero ako, alam ko kung paano hanapin yung kahit nawala. Halimbawa, nawala na sa file ng kumpanya kasi nag-change management na eh. Nawala na yung ibang mga file doon. Pag hindi mo siya makita, ay may paraan ho para makita iyan. Kahit na mawala pa dyan, mabura pa yan dyan o ano. Pag may hinahanap ka. Madali lang ho yan. Basta may marunong ka lang mag-isip. So in short, kinausap kami ng manager no na sinabi baka ang isa sa inyo maging future manager. Doon sa kumpanya na sa grocery, nagtrabaho naman ako by the heart. At saka tuwang-tuwa nga ako kasi sa buhay ko nung 1998 hanggang 1999 ako doon. Sabi ko salamat, sabi ko. At least sa wakas ka ako sa buhay ko, nakapagtapos din ako, naka-finish contract ba? Kasi ibang mga trabaho ko dati, naranasan ko, hindi ko na finish contract. Doon sa grocery na finish contract ko. Bakit pala ako hindi tumagal doon, bagaman may chance naman ako na maging regular? Kasi nanghinaan kasi ako ng loob noon, nung time na yon nakita ko yung mga kasama ko, nagsasakripisyo din. Tapos, basta na lang ba sila sinisante, tinanggal na lang. Yun, nawalan ako ng gana, kaya umalis na ako doon. Ang sabi sa akin ng supervisor ko noon, si Ma'am Gina, si Miss Gibara, matandang, medyo dalaga pa siya. Sabi niya, naluha siya kasi expected niya na maging regular ako, hindi na ako tumuloy doon. Kasi sa loob-loob ko, sabihin ko na rin sa inyo, may plano kasi din ako May plano din ako sa isip ko. Kumbaga sa trabaho na yon, okay naman yung trabaho na yon, kaso lang, sa loob-loob ko, meron akong gustong ma-achieve sa buhay Sabihin ko na sa inyo, gusto ko makapag-aral din, hindi yung stagnant ka lang basta ganun, araw-araw ng lahat, ganyan na lang ng ganyan. Gusto ko rin mag-aral kasi gusto ko may mga bagay pa akong gustong tuklasin Yun naman, salamat naman sa Diyos dahil 98-99 na yon. Saka doon sa kumpanya pala, binigyan ako noon ng kumpanya ng contribution sa SSS. Binigyan ako ng 25,000 na contribution. Monthly is 5,000. Kasi doon nga sila napahanga sa idea na ibinigay ko na hanggang ngayon gamit-gamit nila yan. Hindi ko na lang sabihin yon kasi siyempre ayaw ko na lang yun banggitin pa. Sabi nga ng isang boss ko dati nung 2022, tinanong ako ng isang boss namin sa opisina. Sabi niya, "Jess, babalik ka pa ba doon sa grocery?" Sinagot ko siya, "Sir, hindi na sir. Hindi na ako babalik doon. Ayaw ko nang bumalik pa. Umalis na ako doon sir Hindi na ako babalik pa." Ayaw ko na talagang bumalik din. Yun na nga. Basta yun ang plano ko talaga noon na gusto ko ring mag-aral, makapag-advance. Hindi lang yung ganyang buhay ba dyan. Tulad nito. Masaya ho ako makapag-live, makapag-share ng idea, makatulong sa tao. Doon yung may something ba nagkakaroon ako ng satisfaction na may isipin yung tao, may problema, makapagbigay ka ng mga payo, makatulong. Doon ho, masaya ho ako doon. Lalo na itong mga gustong makipagdebate, ayaw naman makipagdebate. Sino ba ito? Yung mga pinupost ko rito sa Facebook na gustong makipagdebate, ayaw naman mag-online debate. Well, they can try me in an online debate. I can speak their language. Kaya nga gusto ko lang mag-English ng konti para makapag-ensayo kasi at least may balik ko ba yung mga nawawalang skills. Kasi sa pag-aaral ng English, you can learn something din Okay? The way ka magsalita, the way ka... Gusto mo, American accent, ganun ba? Pwede mga ganun na papag-aralan ho yan. Ngayon, in short, doon sa kumpanya, sa grocery store na yan, nagtrabaho ako doon, 1998, 1999. Doon ko naman nakuha ito. Ito, yan. Nung minsan, nagising ako ganyan, hinawakan ko to, tapos tingin ko, may dugo. Hindi na lang ako nagsalita. So, mga sikreto kasi yan Sikreto nila na alam nila, pinatulog ako, akala nila, hindi May mga bagay kasi, may mga sangkap yung pagkatao na kahit patulugin mo man yan, meron yan sa kanya gising. Nung time na hindi ako makagalaw
Kasi yung soul, the human soul, hindi mo naman pwedeng basta ano yan eh. Buhay yan eh. Liban pa dito sa laman. Ito laman to eh. Pero yung nakatira sa loob, ano eh. Buhay yan eh. Yung 1907, Duncan McDougall. I-search nyo na lang sa Google kung meron kayong ano ngayon dyan, i-search nyo. Yung 21.3 grams, the weight of the human soul. Marami actually na nagdi-debunk eh. Nang sabi nila hindi raw maganda yung ginawa ni Duncan McDougall. Hindi naman nila ma-disprove eh. Usual sila magdi-disprove, salita lang ng ganun, maglabas ng mga ebidensya, labas ng proof to support their claim, wala. Wala eh. Si Duncan McDougall Duncan McDougall 1907, yan yung sinasabi niyang 21.3 grams or 1 ounce. Yan yung sinasabi naman sa Biblia, nasa Genesis chapter 2 verse 7, and God breathed into his nostrils the breath of life, and the man became the living soul. Yan po. Ayun, yung tanong ko na rin, dahil napunta na tayo dyan. Ano hong libro ang pwedeng mag-provide na magsasabi, sino ho ba yung kauna-unahang nag-revive ng tao? Nag-resuscitate ng tao? Di po ba ang Diyos? Nakasulat po yan sa Genesis 2:7. And God breathed into his nostrils the breath of life. Nakita ba kayo yung mga nire-revive, yung kinukuryente sa ospital? Sinashort, sinashock, ganyan. Ganyan. Kita nyo po ba? So, ganun po yun. The breath of life, and the man became a living soul. Yun po yung nilagay sa tao. Nang hininga dito, rekta dito, bugahan ka, the breath of life. Kasama na po yun, magkakasama yan. Yun yung sangkap ng pagkatao natin. Meron tayong laman, marami pa pong sikreto dyan. Sana may pumarap doon sa aking tanong. May papremyo na po iyan. Wag nyo lang po muna singilin ng 133. Pero confident naman po ako na hindi po basta-basta makakrak iyan. Kasi ako sinubukan kong hamunin din. Lagi ko namang hinahamon sarili ko. Paano ko labanan mga ganyan? Abay, mahirap-hirap po talaga. Hindi ko naman inaangkin yan. Ang akin lang, sa Diyos po ang kapurihan. Sa Diyos po ang karangalan. Nasa Jeremias 17:9 hanggang 10, the heart is deceitful above all things, who can understand it? I, the Lord, search the heart and the minds. Ganon yun sabi ng Diyos, and to give every man according to his ways yan Yan po, pakibasa nyo po. Nagbibigay po ng kaloob ang Diyos ayon po sa tao, ayon po sa kanyang mga gawa or lakad. Kasi nakikita ng Diyos yung puso Sabi nga doon sa Psalms 53 verse 2, nung nakahiga ako noon sa Plaza La Paz, tumitingala ako sa langit, ang Diyos pala nakadungaw, hindi pala tumitingala. Kasi minsan nabanggit ko tumitingala nasa langit na nga yung Diyos hindi siya pwedeng tumingala. Dumudungaw, tumitingin sa lupa, naghahanap siya. Yun po yung Diyos ganun po ang Diyos, makapangyarihan po siya. Kahit na hindi ka magsalita, nandun sa loob, nakikita po ng Diyos iyan. So, yun na nga. Bakit ba tayo napalayo-layo na? Yun na nga po yun, yung sa trabaho ko nung 98, 99, nagtrabaho dun sa grocery. Sabi ko nga, pinatulog ako, tapos nung nagising ako, hinawakan ko to dito sa likod, pagtingin ko may dugo, hindi ko na lang pinansin. Parang wala. Yun na yung naging epekto sa akin, nasushort yung memory ko, nawawala yung mga ko, pati yung talino ko nawala. As in, para bang nabura yung parts ng brain ko, mayroong nabura. Salamat naman sa Diyos at na-recover ko yun at binigyan pa ng Diyos ng higit pa, binalik ng Diyos ng higit pa. Yung pinag-aralan ko noon sa Asian Theological Seminary, akala ko super na yun, hindi pa pala. Yung napakinggan ko ng mga preacher, mga speaker sa mga Bible program, akala ko mga grabe, hindi pa pala. Nung ma-met ko si Bradley, dahil naalala ko yun siya, nung napakinggan ko siya sa Bob Garon Debates, na yung title nun is, Do you believe that the Philippines is the only Christian country in Asia? Yun na nga.
Yun na. Doon ko narinig si Brad Ellie noon. First time, once lang yun sa RPN8 sa Bob Garon Debates. Hosted by Bob Garon himself and Julie Daza. So, yun yung naging experience ko. At salamat sa Diyos dahil nung napakinggan ko yun si Brad Ellie, talagang minsan lang, nakauki to sa loob. Naalala ko nga nung in-interview ako nung 2003, nung binidyohan pa ako doon sa palit, sinabi ko yon. Talaga ho yung pinagtuturo ni Brad Ellie, talagang ho wala ho sa iba yan. Hindi ho basta-bastang napupulot yung mga pinagtuturo niya. Again, salamat sa Diyos. At ang tanong ko dati, kung ano yung sikreto ni Brad Ellie, bakit alam niya yung sikreto ni Jose Rizal, hindi ko na ho pwedeng gawing hamon yan sa ngayon kasi una, wala na si Jose Rizal, tapos nagpahinga na si Brother Ellie, hindi ko na ho pwedeng bigay pa ulit na hamon iyon. Ang akin na lang, meron naman akong mga nakapost na question dyan, yan na lang ho yung hamon. Pwede nyo hong subukin yan. Yung kahit ngayon mga Super AI, ChatGPT, kung ano pa. Yung kahit quantum computer, sige subukin nyo. At sino pa ho yung mga schools of thought ngayon? Mga scholars, mga ganyan. Mga nagpapakilala ngayon ng mga dito sa Pilipinas, ang dami yung mga walang hiya rito eh. Tulad na nagpapakilala sila yung mga pastor, sila yung mga kung ano mga pinagsasabi. Di pwede ho yan. Subukan nyo na lang ho. Itanong nyo na lang yung nakapost kong tanong dyan. Sige, subukan nyo. Kasi kung sakaling magkakaharap-harap man yan, di saka na lang malaman. Yun na ho. Pero again, sinasabi ko sa inyo, yung tanong na iyan, hindi ho basta-basta ang tanong na nag-iisa lang yan. Marami hong kasama yan. Isang tanong lang yan pero marami hong kasama yan. Tsaka hindi yan basta tanong lang na para lang sa tao. Pati ho hamon po yan kay Lucifer, kay Satan. Si Lucifer Satan, traidor at duwag, sigurado mahihirapan yan siya dyan. Ngayon, yung sikreto naman ni Lucifer at Satan, hindi po yan sikreto. Kasi nung 2010, hinamon ko sa kanya, binalik ko rin yung sikreto niya sa kanya. Hanggang ngayon, hindi niya kayang buksan eh. Mantakay mo sikreto niya, tapos alam ko yung sikreto niya, ibinalik ko sa kanya yung sikreto niya, ba't hindi niya kayang buksan? Yun lang yun. Sikreto, laban sa sikreto. Sana kung leon siya, gumagala siya na tulad sa leon, di leon sa leon din. Di po ba? Ang seal ng presidente natin, leon na may 3 bituin, meron din ho. Yan o. Meron din. Yan. Saka na lang natin hanapin kung nasaan yung isang bituin. Okay po? Hindi man ako leon, tao man ako. Hindi man ako tulad yan, si Baphomet, between niya isa lang. Inaalipin yung tao. Kung between ni Baphomet dito sa yan o. Hindi ba halata yung between? Yan o. Yan. At least may idea na kayo ngayon kung nasaan yung isang between. Ito yung iconic ko na t-shirt, yung sa Luneta. Nung nakapost ako doon, nakikita naman dito sa noo. Yan o. Naalala ko nga pala si Vladimir Putin. Suot siya ng sombrero na may between dito eh. 'Di ba? Yan. Ayos po ba? Marami na tayong naano ngayon. Pero again akin lang masabi ko nasa Luke 17 verse 10, kung magawa ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, sabihin ninyo kami alipin walang kabuluhan. Nagawa lang lamang ito dahil siyempre napag-utusan lang. Gaya nga doon sa alipin sa talinhaga or parable of the talents. Yung iba ho maraming nabigyan ng talent, yung 5 nagawa niyang 10, yung 2 nagawa niyang 5, tapos yung bukod tanging isa lang itinago pa sa lupa. Nakakatakot to. Kung meron ho tayong talent na ipinagkaloob ng Diyos, pagkaloob din natin. Baka sakaling magising kayo to my English speaking subscribers. I hope may this channel be an inspiration to you. If you are inspired to look for God, well, welcome po. Welcome sa channel na ito. And I believe po, yung tinuturo ng Bible, the Bible speaks of one religion only. That is the Church of God. Yan po yung tinuturo sa Biblia. There is only one religion na tinuturo sa Biblia. That is the Church of God.
How about the Israel? Sila din po, kasama yun sila, panganay sila eh. They were the first church eh. They were the first iglesia. Sila po yung tinuro sa Biblia eh. Kaso lang, nung dumating yung Panginoon dito para mangaral sana, kaso ipinapatay pa nila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kukunin sa inyo at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ano po yung bansang nagkakabunga? Kasi po, yung Iglesia ng Diyos, isa rin po yung bansa, nagkakabunga po eh. Nasaan po yan ngayon? Pinangaral po yan ni Bradley. Si Bradley po, for info, nung nabubuhay, pagdating ko sa diskusyon, sa debate, wala hong nakatalo sa kanya. Wala hong makaharap sa kanya. So, bakit po ba ang digmaan o yung laban dapat sa debate? Nakasulat naman po yan na sa Jude 1 verse 9 nung nag-away noon, nung nakipag-contend. Sabi nga doon sa English na variation o na translation, nag-contend Archangel Michael against the devil or Lucifer. Nag-usap sila, nag-away sila about the body of Moses. Yan po yan. Kaya nga dapat mag-contend. Yan po. Again, yan po yung aking yan po yung aking advokasya. Hindi lang po science, hindi lang po math, hindi lang po religion, kundi po sa kapurihan po ng Diyos. Again, sino po ba si Susukgang? Ay yung kwento ng buhay ko mula 1995 pa lang yan hanggang 1999. Hindi pa po natapos yung 99 to 2000. Kasi again, ito nung 99 to 2000, nag-apply ho ako dyan sa Army. Kasi kasagsagan noon ng giyera sa Mindanao. Gusto ko hong mag-Army. Nag-apply ho ako dyan sa sa Ruas doon, sa kampo ng doon, Peralta, saan ba yun? Doon sa may Ruas, sa Capiz, nag-apply ho ako doon. Pumunta kami doon sa kampo, nag-apply kami ng Army. Isa ako sa mga nag-apply ng Army nung time na yon. Kasi ang sabi ko, ayaw kong mamatay na standby ba. At least sabi ko, gusto kong mamatay na sundalo. At least mamatay kang sundalo may karangalan ka. Yun na ho. So, nag-apply naman ako. Meron dyan sa Barrio Obrero noon pa-exam. Nag-exam mo ako. Nakapasa. Tapos nung month of September, pinadala ako ng sulat sa bahay na nakapasa daw ako sa exam. Tapos kailangan ko pupunta ng Metro Manila para mag-process ng medical, mag-process ng mga documents. Yun na nga. In short, pumunta man ako ng Metro Manila, tapos nakatira ako. In short, basta ganun na. Nakapagtrabaho ako noong 2001. So sa next ko naman na Facebook Live, sasabihin ko naman sa inyo yung trabaho ko mula 2001 hanggang ngayon 2025. Yun naman po ang magiging kwento niyan. Kasi segment-segment ko lang muna kasi mahaba ho. So ang experience ko, nung after college sa Maritime School, nag-apply ako ng seaman, nag-OJT ako sa isang opisina. Ang trabaho ko doon, isa sa mga tawag niyan, parang liaison officer ba? Assistant to the liaison. Magatid ng mga documents, pumila dyan sa US Embassy, mag-segregate ng mga documents, mag-encode, tapos mag-assist, ganon. Tapos maggawa ng mga utility, ganon. Maglinis ng mga kung ano-ano pa. So, after niya, nag-trabaho ko sa Union, nagdala-dala ng mga may kaso doon sa maritime ship, sa mga seaman, nagkaroon ng mga problema sa trabaho nila, pagiging seaman. Tapos, noon nandun ako sa United Filipino Seafarer, umattend kami sa mga hearings. Yan, sa Blue Ribbon Committee, naka-attend pa pala ako niyan, dyan sa may Senado, dyan sa may National Museum, dyan sa Luneta. Yung may tatak na agila dyan, sa may tapat ng Intramuros. Ayan, dyan, naka-attend ako dati dyan, noong 95, naka-attend kami dati dyan. Nakita ko yan dyan, si Macapagal, si Ma'am, dating senador, dating presidente, na senador pa lang siya nung dati, Senador Arroyo, tapos naging presidente siya. Yan, naatinan ko yan dyan, si Juan Flavier. Ang isang napakinggan ko dyan na napakagaling na senador, napakagaling magtanong, si Enrile. Opo, narinig ko ho siya. Kasama ko nga minsan yung tatay ko doon. Sinama ko siya doon sa may
United Filipino Seafarer, umattend kami doon sa may Senado, sa Blue Ribbon Committee. Yan, nakatulog pa nga ako doon dahil sobrang lamig eh. Yan, isa sa mga narinig ko yan na magtanong noon sa session 9 sa Blue Ribbon Committee, si Senador Enrile. Talagang napakatalino hong magtanong. Grabe kung magtanong ho. Talagang maranasan mo sa kanya yung sinasabi na 6W1H eh. What, when, where, why, who, which, and how. Yan po. Sino pa ba yung nakita ko mga senador noon? Si Alvarez, yung taga Palawan. Gerson Alvarez ba yun? Ayun yun. Tapos mga nag-imbestiga noon sa mga lumulubog na barko. Yun, nandun yung si commandant ng Philippine Coast Guard noon. Si 1-star general pa lang noon eh. Commodore, si Sir Capada. Yan. Nakita ko yan sila doon sa Blue Ribbon Committee. Member pa ako noon ng United Filipino Seafarer. Tapos dyan sa National Press Club, dyan sa may Intramuros, dyan sa may tabi ng post office, dyan sa may Jones ba yan dyan? Jones Bridge. Yan. Nakaakyat din kami noon yan. Umattend kami noon sa mga press release na yan. Kasi member nga ng Union eh. Bigatin eh. Parang ganun ba? Yan yung mga naging experience ko noon. Tapos, ano pa ba? Noong 1999 pala, nag-aaral pa pala ako dyan sa My Helping Foundation. Nung nag-aaral ako dyan, nag-aaral ako ng Hotel and Restaurant Services, yung short courses, yung parang TESDA style. Yon, parang TESDA, yung Helping Foundation. Ang nagtayo niyan si late President Ramos eh, nung time nila. Sila yan eh. Nag-aaral ako dyan ng short courses na Hotel and Restaurant Services, pati sa computer programming. Hindi ko natapos sa computer eh, pero basic lang ho iyon. Mga encoding, mga ganun ba. Tapos yung ballroom dancing, yan, nakapag-aralan ng ballroom dancing. Doon naman sa Hotel and Restaurant Services, meron kaming subject doon na sa housekeeping, tapos bartending, basta ganon. Yung sa table, ano ba ito? Yung tawag nito, yung sa mga bed sheets, kano kalimutan ko termino doon yan. Again, so yun yung naging buhay ko. So 1999 to 2000, yun isa yun. Parcel, Shopee. 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 So yun ang naging buhay ko. So, nung 1999 hanggang 2000, yun, nag-apply ako dyan sa Army. Kasi sabi ko, dyan sa Rojas ba yun? Sabi ko kasi gusto kong mamatay na sundalo, wag yung standby. Mahirap buhay standby, naranasan ko eh. Mula nung 1995 hanggang 1999, ang dami. Tapos lalo na nung 1999, hanggang 2001, sa short period na 2 years na yan, dami na nung ginawang mga kagaguhan, mga walang kwenta din ba? Kasi maalala ko pala, bakit ko nagawa yon? Kasi ganito, hindi ko naman ginadjustify yung mali ko, pero ito yung masabi ko lang. Nung way back nung elementary ako, may nabasa ako dun sa isang magazine na dala ng father ko. Kasi yung father ko seaman, may mga magazine siya. Ngayon, tawag nito. Doon sa magazine, may nabasa akong isang maiksing isang maiksing line yata yon. Ganito yung sabi. We create problems to answer we create problems to give us solutions. Ganon yun eh. Kumbaga sa mga barko, nagulat ako, nabasa ko yun. Sabi ko, bakit na we create problems to answer the solution, to find out the solutions. Ganun. So, hindi ko makalimutan yon nung elementary ako, nabasa ko yon. Nung 1999 hanggang 2001, nakagawa rin ako ng mga kagaguhan dyan. Dami ho. Tapos may mga nasagi ako mga lugar. May lugar pa nga ako napuntahan dyan somewhere sa Libertad ba yon? Libertad o sa may Aklan. Dulo na ho eh.
may mga nag-i-interview sa akin, mga tao din. Tapos nagkukwentuhan kami regarding sa, oh, ba't ka nandito? Sabi ko, nagtitinda ako ng ganito. Yung pala, ano na pala yon, mga intelligence pala yon, mga intelligence ng ano, ng, hindi ko alam kung intelligence ng mga communist yun o intelligence ng mga military yun. Malamang intelligence ng mga NPA din yun eh. Kasi yung naging trabaho daw niya, yung nagtitinda siya ng ice cream, nagtitinda siya ng puto. Abay, sabi ko, naalala ko ngayon, yung mga sa trabaho ng mga intelligence community, abay, naging ano nga yan, parang isa sa mga role nga nila yan. Nasa loob-loob ko, hindi naman ako natatakot kasi kung may mga NPA man, kasi ganun, mga nasagi ko yung mga lugar nila eh. Yun na pala yun. Yung mga lugar nila, nagtitinda kami noon. Tapos maya-maya, may mga truck naman ng mga army, nag-iikot doon. Sabi ko, ano yata to? Malay ko ba naman? Wala man akong alam sa mga ganyan. Kung NPA man yan sila o military man yan sila. Wala akong kalam-alam eh. Alam man to ni Pastor Monsalud, ginawa nga niya akong parang aso bodyguard noon eh. Pinapapunta niya ako. Sabi niya, punta mo muna, ikutan mo muna doon. Yun na pala yun, yung trabaho ng pagiging intelligence noon. Talagang, yun nga sa buhay. Sa buhay, they teach you a lesson before you learn. Sa school iba eh. Kailangan mo tuturuan ka muna bago ka matuto ng lesson eh. Sa buhay iba eh. Tuturuan ka muna ng lesson bago ka matuto. Yun yung kabalintunaan, kabaliktaran sa buhay eh. Kaya doon naalala ko tuloy si late Captain Saludes, Police Captain Saludes, sabi nga niya watch your watch. Watch your watch, watch your words, action, temper, character, habit. Yan yung watch eh. Tapos sabi niya, the best intelligence daw is the fisherman. Kasi fisherman knows the right bait for the right season. Yun yung mga first encounter ko noon sa mga ganyang tao. Hindi ko makalimutan. Dahil siyempre ayaw ko namang sisihin. May kaibigan kasi ako, tsuhin ko eh. Tsuhin ko rin kaibigan ko. Yun, natuto rin ako doon. Kahit na yung mga, alam mo na, mga ibang experience na hindi maganda, at least doon naalala ko yung nabasa ko nung elementary ako na we create problems to find out the solutions. Sa ginawa ko naman sa ganung bagay, hindi ko naman justify yung mali ko, pero sabihin ko na sa inyo yung sikreto, nakagawa man ako ng mga pagkakamali, mga kagaguhan, kasinungalingan, at least sabi ko sa loob-loob ko, ginawa ko man iyan, natuto man ako ng lesson sa buhay. Kasi nga, ayaw ko nang ulitin eh. Ayaw ko nang ulitin. Mahirap po magsinungaling eh. Kasi pag nagsisinungaling ka, yung ano mo eh. Yung sa buhay ba ni Pinocchio, di ba yung mahaba yung ilong? Bandang huli, tumino rin siya si Pinocchio. Kaya pag napapanood ko yung mga cartoons na yan, dati kasi sa tuwing magsasalita siya na nagsisinungaling siya, humahaba yung ilong niya. Tapos bandang huli, tumino siya, naturuan siya ng buhay. Tapos bandang huli, si Pinocchio, bagaman mahina siya, nilabanan niya yung dark enemy or dark entity na yon. Yan, ganung bagay. So ganun ho. Hindi ko naman kayo in-encourage na gumawa kayo ng mali para lang matuto sa buhay. Hindi naman ho ganun. Kasi bakit ko ba nagawa iyon? Kasi yung family namin, about sa family namin, hindi naman kami parang bang masabi na kami yung model. May mga bagay din kami na hindi na ayos, pero sabi nga ni Kipling, ni Rudyard Kipling, yung English na philosopher, si Kipling, about sa poem niya, yung sabi dun sa poem ni Kipling at least inaayos mo yung buhay mo with the worn out tools. Mamaya ipopost ko rito pag after nito, ipopost ko yung poem ni Kipling na meron siyang salita. Kasi yung buhay ko ngayon, bagaman ganun yung naging karanasan ko, inaayos ko man by the gamit yung mga nasirang mga tools, yung mga lumang tools ko na, mga worn out tools ko na. Ano ba yung tools ko? Yung experience sa buhay at sa tulong ng Diyos.
Inaayos ko na rin ho yung buhay ko. Bagaman ngayon sa trabaho, bigat to kasi ginawa ng kasama ko eh. Yung espiritong ibinaon sa pagkatao ko 24 years ago, yun yung sabihin ko na talaga yung pinatay niya eh. Kasama ho ako dyan, hindi ako tulisan eh. Yun ang ginawa sa akin. Isa hong napakasakit at hindi ko makalimutang hamon tulad sa supper ka. Alam na alam nila, wala akong kasavings eh. Siyempre, nagsasubmit ka ng mga documents, alam nila. Tapos ganun pa yung gawin. Mahirap po. Pero ako bilang kasama dyan sa trabaho, sumpa ang tungkulin yan, ginampanan ko naman. Bagaman meron tayong mga pagkakamali, oo, hindi naman kailangan na itanggi yan eh. Ako, yung mga kasama kong nagkaroon ng mga hamon din sa buhay, tinulungan ko rin naman. Pero hindi ko yan sila ginagawang para bang utang na loob. Hindi ho. Kasama ho, kasi magkakasama tayo, sumpa ang tungkulin yan eh. Sumpaan ho yan, sumumpa tayo sa pangalan ng Diyos, kaya nga so help me God eh. Tapos yung pledge of loyalty, alam ko rin ho yan. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. And if you must grow, condemn, and eternally find fault, why not resign your position? Ano pa ba yan? But when you're in the outside, damn to your heart's content. Remember, ano ba yan? Saglit lang, kalimutan ko. If you work for a man in heaven's name, work for him, stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. And if you must grow, condemn, and eternally find fault, why not resign your position? As long as you are part of the institution, do not condemn it. Because if you do, the first high wind that comes along will blow you away and probably will never know why. Sir, yan ang pledge of loyalty. Bakit pala itong makulit na si Thank You, oh? Yan, oh. Oo. Yan, oh. Yan yung makulit na pusa. Gustong pumasok dito sa loob. Ayaw nung umalis eh. Balik ba? Sakay mo, ulam namin gulay. Hindi kumakain ng gulay to. Gusto ng ingaw dito. Iyak ng iyak. Humingi ng pagkain. Pasensya talaga. Hindi siya nakain ng gulay. Gulay lang ulam namin. Hindi rin siya nakain ng bagoong. So, ganon yung buhay-buhay ko. So, segment lang po yan from 1995 to 2001. So, dati ako sa Monsoon Shipping, kung ano-anong utility ako dyan in short. Tapos sa United Philippine Seafarer, utility rin ako dyan. Tapos sa isang Union, tapos nag-security guard, tapos umuwi, nag-Bible school. Tapos nag-alalay sa pastor, tapos nag-Bible school. Nag-salesman. Tapos nagtrabaho pa nga ako nun sa pizza house. Doon sa pizza house, nag-waiter, nag-cashier, nag-bodega man, nag-bartender, dishwasher, parang ganun ba? Parang na-round. Kasi minsan wala kaming dishwasher, ako naghuhugas nagugus. Yung isa nga doon yung security guard nakita niya paano ako magugas, nagustuhan yung paghugas ko. Sabi niya ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng paghugas kasi malinis daw. Yun. In short, yung buhay talaga, kabaliktaran sa school. Sa school, they will teach you before you learn a lesson To learn a lesson. Sa buhay, life will teach you a lesson to teach you para ka maturuan. So, yun ang kabaliktaran. Yun naman, yung mga experience ko na yan sa buhay-buhay, bagaman marami-rami man, pamilya namin, we are fixing kung ano man yung natitira with the worn out tools. Salamat sa Diyos sa mga ganung bagay. Kasi siguro, alam ng Diyos na kung ako'y nakapagsiman man, magja-jump ship ako, doon ako titira sa abroad. Kaya nga naalala ko si Brad Eli nung nagpapaksa siya lagi, kinikwento niya pinapaksa niya si Jonas na inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh
Si Jonas naman, tumakas pumunta ng Tarsis. Yun na nga, hindi ka makatakas talaga siguro sa kalooban ng Diyos. So again, yun ang buhay-buhay ko. Hindi nga ako nakatakas. Yung taong may bituin, pyramid, na may mata, yan. Taong may bituin, pyramid na may mata, yan. Nag-iisa lang po sila lahat. At meron pa pong mga sikreto dyan. Meron pa po. Ngayon, sa The Parable of the Talents, ayaw ko pong pagbalik ng Panginoon, baka singilin ako. Sabihin, masama ka, tinago mo yung mga bagay na iyan. Kung mga ganitong bagay na ibalita natin, marami pa sanang nakapagbalik loob. Sana ho, itong mga ganitong kaparaanan, makagising sa inyong damdamin, makapagbalik loob tayo ho sa Diyos. Kasi sa Diyos ho yung pag-asa natin. Wala ho sa tao. Wala din ho sa akin. Pangalan ko man Jesus, ayaw na ayaw ko ngayong ganyang pangalan, kaso bigay sa akin ng tatay ko. Siya nakakaalam kung bakit niya binigay iyon. Ganito nga po yung buhay-buhay ko ngayon. Nagpa-process ako ng documents, hindi ako pinagbigyan. Yun, nagpasa naman ako ng letter. Tapos yung letter ko nawala pa yung attachment. Tapos gumawa ulit ako ng panibagong letter. Ito pa, nagkasakit pa ako, bagyo, baha. Ewan ko ba, grabe yung pagsubok Again, salamat ng maraming sa aking kapatid na si Sheila sa financial assistance. Kay Mami Nelda sa financial assistance din dahil sa inyo nakaraos ako rito. Kay Tita rin, kay Tita Presi, asawa ni Toy Dudoy. Salamat po sa nahiram ko. Pati kay Toy Anthony, salamat din ho. Loobin ng Diyos makabawi din ako. Kasi sa ngayon talagang wala talaga. Nakakasurvive man, may mga bagay man dito. Minsan, ayaw ko man, nangyari na Dahil nga yung aking isa sa kasama namin, tinatawagan, may dala-dala akong panalangin, ayaw pakinggan. Hindi man lang gumana ho yung awa. Minsan malungkot sa loob ko kasi kung may alaga silang aso, may alaga silang hayop, aso o pusa man, meron silang awa at habag sa kanilang aso. Sa kanilang alagang aso, sa kanilang alagang pusa, meron silang habag. May habag sila sa alaga nilang ibon, may habag sila sa alaga nilang goldfish man kung ano yan. Pero sa kanilang kasama, sa kanilang katrabaho, nakalimutan nila yung salitang awa, nakalimutan nila yung salitang habag. Yun ho yung malungkot na kwento sa buhay natin. Again, America, if you're listening, CIA, we need your help. It's because of the geopolitics which I cannot handle and I cannot bear if I am alone. But with your help, when you have something to say, ano ba yun sabi ni Jordan Peterson? When you have something to say, silence is a lie and tyranny feeds on lies. Ganun yan kung hindi ho ako magsasalita, if I will not speak out, if this will go on and on, the pressure of the dragon, the traitor, the communist is very real. Very real po. Very totoo po. Kasi in-expose na rin sila ni former President Duterte. Lahat ho nagbibigay. Nagbibigay ho sila ng ano po yung binibigay nila? Revolutionary tax. Nagbibigay ho sila. Kaya ganong kalalakas ho yung loob ng communist dito sa Pilipinas. Amerika, panawagan ko, gumising-gising naman kayo. Hindi ho tayo magkaaway. If you need help, help naman po. Bibigay ko naman sa inyo yung pwede kong maitulong. Isa nga yan dyan, na-expose na sila. The subtle conquest of the communist is to change the population from within and start from the top where influence and power resides. Ano po yan? Mga ahensya ng gobyerno, negosyo, lahat. Yung sa 60 Minutes Australia, panoorin nyo ho yung 60 Minutes Australia, yung
Yung AUKUS ba yon? Yung title na AUKUS? Ang sabi ng isang intelligence officer ng Amerika, yung sinasabi niya, the elite capture. Yes po, the elite capture of the communist. Ganon sila eh. Papasok sila sa isang bansa. Ang tawag dyan, elite capture. Ano po ba yung isang elite capture nila? Intermarriage. Yan, intermarriage po. Bakit po ba lumala yung problema dito sa West Philippine Sea? Sino po ba nung panahon na yan yung nakaluklok? Sino po ba yung may katungkulan? Sino po ba may hawak ng kapangyarihan na yan? Bakit po sila nakaluklok dyan? Yun ang sinasabi. Ngayon, sinasabi ko yan para yung Amerika gumising-gising naman kayo. Kababayan ko, mga Pilipino, gumising kayo. Ginagago tayo ng dragon. Traidor ho. Ngayon kayo, ginagago yung Amerika. Hindi ho kayo makatakas. Hindi ho kayo papatawarin din. Dapat lang talaga, sunugin din kayo. Ngayon, dahil sa ginawa nyo sa akin, kaka-endorse yung kaka-endorse. Sa trabaho, sinira nyo ako ng gusto. Ngayon, ma'am, ikaw, ma'am, grabe ginawa mo sa akin, ma'am. Matindi, ma'am, ginawa mo. Yung habag mo, ma'am, nakalimutan mo yung habag. Kung may alaga ka mang hayop, ma'am, mayroon mas mabuti pa, ma'am, sa iyo. Ang alaga mong hayop, may habag ka eh. Naawa ka, ma'am. Binibigyan mo ng pagkain, ng mga tira-tira mong pagkain, binibilihan mo ng masasarap. Pero samantala, ma'am, ako kasama niyo, ma'am eh. Wala ho kayo, ma'am, nakalimutan niyo yung awa. Tandaan niyo, ma'am, sumumpa ho kayo sa pangalan ng Diyos. Nag-oath-taking ho kayo, ma'am. Sumumpa kayo, ma'am. Kung kabahagi ako man ng organisasyon, ma'am, bagaman hamak lang ako dyan sa loob, eh may kabahagi ako dyan, ma'am. Isa ako sa mga sinumpaan niyo yan dyan, ma'am. A pledge of loyalty. If you work for a man, yung sa pledge of loyalty, ma'am, institution yan eh. If you work for a man in heaven's name, work for him and stand by the institution who represents. Hindi lang po yan, ma'am, yung yung tao. Yung the very institution itself, ma'am, is the very tao din yan, ma'am eh. Eh ako, ma'am, kabahagi ako ng institusyon, ganun ginawa mo sa akin, ma'am. Hindi naman krimen yung ginawa ko, ma'am. Papel, ma'am eh. Mas pinaboran nyo yan, ma'am, yung pinirmahan mo yung papel kaysa kasama nyo. Yun yung sabi nyo, ma'am eh. Napirmahan na. Ma'am, yung batas, ma'am, sinunod nyo, ma'am, yung batas, pero at the end of the day, sino ba, ma'am, nag-suffer? Yung batas, ma'am, yung batas. Di ba yung tao? Grabe kayo, ma'am. Ay, habag kayo sa alaga nyong hayop. Halimbawa, kung meron kayong alaga, nahahabag kayo, naawa kayo, pero sa kasama nyo, hindi. Ngayon, ma'am, I hope hindi ito, ma'am, pressure ng kung sino mang nag-endorso sa inyo na para gawin sa akin ito. CIA, America, we need your help. If you need you just say kung ano man yung pwede naming ibalik sa inyo. Ako, ini-expose ko rin yung dragon dito, yung traidor na dragon. Yung ginagawa nila rito sa amin, matindi ho. Inuutay-utay kami rito. Inuutay-utay kami. Ngayon, hanapin ko yung sinasabi ko na elite capture na yan. Hanapin ko. Tapos ipopost ko dito yung abang sabi ko kanina, ipopost ko. I-review ko na lang siguro muli ito at hanapin ko doon yung sinabi ko na ipopost ko. Kasi nakalimutan ko eh. May umagaw sa isip ko. Again, yung buhay ko segmented muna from 95 to 2001. So, yun yung mga kwento ng buhay ko. So, I hope na gustuhan ninyo. Nakilala ninyo sino si Jesus Ukgang. Ako po isang hamak lang. Gusto ko lang naman ng simpleng buhay. Hindi naman po karangalan kung ano pa. Again, salamat po ng marami sa inyo to my English subscribers. Thank you very much for your time and effort, for bearing with me and listening to my short story. And God bless you all in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.